Mainit ang sikat ng araw nang muling magbukas ang malalaking pintuan ng Grand Rivera Corporation. Isang kilalang kumpanya na nagmamay-ari ng ilang hotel, restaurantang chain at real estate business. Habang papasok ang mga empleyado na nakasuot ng magagarang uniforme at mamahaling sapatos, may isang babaeng halos hindi napapansin ng karamihan. Si Liza Manalo, 23 taong gulang, simpleng dalaga na nagsisilbing janitress ng kumpanya. Bit-bit ang mop at balde. Naglakad siya ng dahan-dahan sa makintab na sahig ng lobby. Nakapulupot sa kanyang likod ang maliit na lumang bag na halos kupas na ang kulay. Sa kabila ng kanyang murang edad, halata sa mukha ni Liza ang bigat ng buhay. Malalim na eye bags dahil sa puyat, tuyong labi at maputlang kutis na tila ba giniling ng trabaho at pag-aalaga sa may sakit na ina. "Liza, bilisan mo nga. Baka madapa kami rito sa sahig." Sigaw ng isang babaeng receptionist habang nakapamaywang. Ngumiti lang si Liza, pilit na pinanatili ang kanyang kababaang loob. "Pasensya na po, ma'am. Lilinisin ko agad." Habang nagpupuna siya ng mesa, napansin niyang nakatingin sa kanya ang ilang empleyadong kumakain ng almusal sa gilid ng kafeterya. Pinag-uusapan siya, may halong tawa at pangungutya. "Grabe no, araw-araw na lang tuyo at kanin ang baon yan. Baka pati mopya kinakain na rin," sabi ng isa, sabay halakhak. "Baka mamaya pati mop itang toothbrush niya," dagdag pa ng isa, sabay takip ng ilong na parang naaamoy ang sabon at panlinis na dala ni Liza. Sa halip na sagutin ang mga ito, napayuko na lang siya. Nilakasan niya ang loob at ipinagpatuloy ang pagkain ng kanyang baon sa isang sulok, kanin na may kaunting tuyo at kamatis. Tahimik siya, walang iniinda habang ang kanyang isipan ay lumilipad. Naaalala ang iniwang ina sa bahay. Pag-uwi niya mamaya, kailangan niyang bumili ng gamot para sa matinding ubo at lagnat ng ina. Ngunit nang silipin niya ang maliit na pitaka sa loob ng kanyang bag, kulang na kulang ang laman. 500 piso na lang ang natira mula sa sahod na mabilis na naubos sa renta at kuryente. "Hindi bale na," bulong niya sa sarili. "Basta't mabigyan ko si nanay ng gamot, ayos na." Pagkatapos ng kanyang break, bumalik siya sa paglilinis. Sa bawat pagpunas ng sahig at bawat pagdala ng basura, maririnig niya ang mga panas at pagtawa ng ilang empleyado. Ngunit sa halip na sumagot, binigyan niya ng sarili niyang mantra ang kanyang isip. Hindi habang buhay ganito, may darating na liwanag. Sa kabila ng lahat, may kakaibang ganda kay Liza. Hindi yung tipong makikita agad sa mamahaling damit o kolorete. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan at pag-unawa. Bagay na hindi basta-basta natatabunan ng hirap. Minsan, habang naglalakad siya sa hallway, biglang humarang si Marco, isa sa mga bagitong empleyado na madalas siyang tuksuhin. "Hoy, Liza! Walisan mo nga ako! Baka madumihan ang sapatos ko!" Biro nito, sabay taas ng paa at turo sa mamahaling leather shoes na suot. Napangiti si Liza kahit may hapdi sa kanyang puso. "Kung gusto mo po, sir, pupunasan ko. Sayang naman kung madumihan." Nagulat si Marco. Hindi niya akalaing seryoso itong tatanggapin ang biro. Natahimik siya sandali bago umalis, medyo nahihiya sa kanyang inasal. Sa mga oras na yun, isang matandang lalaki ang dumaan sa pasilyo. Matikas pa rin ang tindig kahit kita ang pagtanda. Si Don Ernesto Rivera, ang bilyonaryong may-ari ng Grand Rivera Corporation. Sanay ang lahat na umiiwas kapag dumarating siya, dala ng kanyang istriktong pag-uugali at reputasyon. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, ilang beses na niyang napapansin si Liza. Habang abala sa paglilinis ang dalaga, saglit siyang tumigil si Don Ernesto at minasdan ang dalaga mula sa malayo. Tahimik lang, walang imik, pero halata sa kanyang mga mata ang kuryosidad. "Don Ernesto, maganda pong umaga," bati ng isang manager. Tumangulang si Ernesto, ngunit hindi tinatanggal ang tingin kay Liza. Napansin niya kung paano ito marahang nag-aayos ng mga mesa, kung paano siya ngumiti kahit inutukso ng iba. May kung anong alaala ang sumagi sa kanyang isip. Isang kabataang babae na may parehong mga mata, may parehong tibay ng loob. Samantala, matapos ang mahabang oras ng paglilinis, bumalik si Liza sa kanyang sulok sa pantry,
para tapusin ang natitirang pagkain. Napahinga siya ng malalim, saka muling nag-isip tungkol sa kanilang sitwasyon sa bahay. Pagka-uwi niya mamaya, tiyak na sasalubungin siya ng ina. "Anak, kumain ka na ba? Huwag kang magpapagod masyado." Laging iyon ang sinasabi ng ina niya kahit na alam niyang si Liza ang nagsasakripisyo ng lahat. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang sarili. Isang simpleng babae na lumalaban araw-araw, hindi para sa sarili, kundi para sa nag-iisang taong nagpapalakas ng loob niya. Habang nakatingin sa malayo, hindi niya alam na ang mga simpleng kilos at kabutihan niya ay magsisilbing simula ng malaking pagbabago sa kanyang kapalaran. Sa panahong iyon, siya ay isang ordinaryong janitress lamang, walang nararamdaman kundi pagod at pangungutya. Ngunit sa mga susunod na araw, isang pangyayaring hindi niya inaasahan ang magpabago ng lahat ng iyon. Copy ends here. Isang umaga, habang abala si Liza sa kanyang gawain sa ikalawang palapag ng kumpanya, biglang tumunog ang intercom. "Liza, maglinis ka muna sa pantry. May meeting ang mga empleyado ron mamaya." Utos ng isa sa mga sekretarya. Mabilis niyang kinuha ang mop at timba, saka nagtungo sa pantry. Pagdating niya, sasalubungin sana siya ng mabangong aroma ng kape at tinapay, ngunit mas nauna ang mga nakataas na kilay ng 3 babaeng sekretarya na nakaupo sa isang mesa. "Ayan na naman siya," bulong ng isa. "Laging pawisan, laging amoy sabon. Parang hindi bagay dito." Nagpanggap na hindi niya narinig si Liza at tahimik na sinimulan ang pagpupunas ng mesa. Pinagmasdan siya ng mga babae, tapos nagtawanan. "Hoy Liza," wika ni Ana, ang pinakamatapang sa kanila. "Ano ba yang baon mo? Kanin at tuyo na naman." Sabay turo sa maliit na lalagyan na dala niya. Napangiti si Liza, bagamat halatang nahihiya. "Opo, ma'am. Masarap po kasi kapag may kamatis." "Kamatis? Diyos ko, parang pagkain ng probinsya. Hindi ka ba nahihiya kumain ng ganyan dito?" Dagdag ni Carla, sabay halakhak. Hindi na nagsalita si Liza at itinuloy ang pagkain. Inilabas niya ang 2 pirasong tuyo, nilagyan ng kamatis sa ibabaw, saka dahan-dahang sinubo. Naramdaman niya ang mga mata ng lahat na nakatingin sa kanya. Para siyang hayop na pinapanood habang kumakain. Ay naku, baka mamaya pati mga bisita ng kumpanya matawa sa janitress na ito. Ang pangit ng baon. Bulong ng isa pa. Nagpigil ng luha si Liza. Hindi niya nais ipakita na nasasaktan siya. Sa halip, tinapos niya ang kanyang pagkain at nagligpit ng gamit. "Pasensya na po kung nakakadistorbo ako." "Hindi ko naman po intensyon na." Hindi niya naituloy ang sasabihin at umalis na lang dala ang mop. Habang palabas ng pantry, nakasalubong niya si Marco. "Uy Liza, nakita ko yung pagkain mo kanina. Grabe, parang pagkain ng aso. Hindi ka ba nauumay?" Napangiti si Liza kahit masakit. "Basta po nakakabusog, okay na po iyon. Mahalaga naman ay may laman ng tiyan para makapagtrabaho." Napatigil si Marco. May kakaibang lungkot sa tono ng boses ng dalaga. Gusto niyang magbiro pa. Pero pinili na lang niyang tumahimik at lumayo. Samantala, hindi nakaligtas sa mga mata ng matandang bilyonaryo ang nangyari. Si Don Ernesto ay tahimik na nakaupo sa dulo ng pantry, nakamasid. Wala ni isa man ang nakapansin na andoon siya, maliban kay Liza na bahagyang yumuko bilang pagbati. Napakunot ang noo ni Ernesto. Ganito pa tratuhin ang isang tao na nagsusumikap lang mabuhay? Tanong niya sa sarili. Pagbalik ni Liza sa trabaho, lalo niyang naramdaman ang bigat ng pangungutya. Habang naglilinis siya ng hallway, naririnig niya ang mga paanas. Walang class talaga. Siguro sa squatters lang nakatira yan. Hindi bagay sa opisina. Ngunit pinilit niyang ituon ang isip sa kanyang ina. Para kay nanay, lahat titiisin ko. Kinahapunan, nakaupo si Liza sa sulok habang kumakain ng napirang kanin at kaunting gulay. Hindi niya alam na papalapit si Ernesto. "Anak, kumain ka na ba ng maayos?" Tanong ng matanda. Napatingin si Liza, nagulat. Opo, Don Ernesto, pasensya na po kung dito ako sa gilid kumakain." Umupo si Ernesto sa harap niya. Lahat ng empleyado ay napatigil. Halos hindi makapaniwala na ang mismong may-ari ng kumpanya ay nakikipag-usap sa isang janitress.
Hindi mo kailangang humingi ng pasensya, hiha. Wala namang masama sa simpleng pagkain. Ang mahalaga, may laman ang tiyan at may lakas kang magpatuloy. Wika ni Ernesto. Naluha si Liza. Salamat po, Don Ernesto. Hindi ko po inasahan na kakausapin niyo ako. Ngumiti ang matanda. Hindi lahat ng tao ay nakikita kung ano ang tunay na halaga. Tandaan mo iyan. Hindi na nakasagot si Liza. Tahimik siyang ngumiti at yumuko bilang pasasalamat. Mula sa malayo, kitang-kita ng mga empleyado ang kakaibang atensyon ng kanilang amo kay Liza. At bagamat marami sa kanila ang nagtaka, may iilan na nagsimulang magbulungan. Bakit kaya pinapansin siya ni Don Ernesto? May koneksyon ba sila? Hindi kaya may tinatago siya? Ngunit para kay Liza, wala siyang ibang iniisip kundi ang matapos ang araw at makauwi agad sa kanyang ina. Ang mga salita ni Don Ernesto ay nanatili sa kanyang isip. At kahit pa pinagtatawanan siya ng hiba, may kakaibang init na bumalot sa kanyang puso. Parang may kasiguraduhan na darating ang panahon na hindi na siya pagtatawanan, kundi rerespetuhin. Sa mga sumunod na araw, lalo pang lumala ang mga tukso at pangungutya. Ngunit hindi alam ng lahat, ang bawat panlalait na kanilang ibinabato kay Liza ay unti-unting nagiging binhi ng isang kwento na magbabago sa buong kumpanya. At doon nagsimula ang mga mata ni Don Ernesto na mas tumuon pa sa dalaga. Pinagmamasdan ang bawat hakbang, bawat ngiti at bawat pagtitiis. Dahil sa kabila ng tangungutya, nakikita niya ang tibay ng loob at kababaang loob na matagal na niyang hinahanap sa isang tao. Mula ng araw na iyon sa pantry, mas lalong naging mapanuri si Don Ernesto. Hindi man niya ipinapakita ng hayagan, araw-araw ay pinagmamasdan niya si Liza mula sa malayo. Tahimik, walang imik, ngunit sa bawat kilos ng dalaga ay nakikita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nasisilayan sa loob ng kanyang kumpanya. Ang malasakit at kababaang loob. Isang hapon, matapos ang mahabang meeting kasama ang mga board members, napadaan si Ernesto sa lobby. Naroon si Liza, nakayuko at abalang pinupunasan ang mga upuan. Pawisan na pawisan ang dalaga, ngunit bakas sa kanyang mukha ang kaseryosohan at tiyaga. Hindi alintana ang init ng kapaligiran o ang masakit na likod na dala ng maghapong paglilinis. Lumapit si Marco, ang bagitong empleyado, at muling nagbiro. "Hoy Liza, huwag mong kalimutan tong sapatos ko, baka madumihan sa sobrang dumi mo." Sabay tawa ng malakas. May ilang kasamahan siyang natawarin. Ngunit hindi nagpakita ng inis si Liza. Mumiti lang siya at sumagot, "Kung gusto niyo po sir, pupunasan ko rin para mas maging mahintap." Natahimik si Marco. Ang mga kasamahan niya ay hindi nakahanap ng isusunod na biro. Si Ernesto naman mula sa likuran, lihim na nakatingin. Napailing siya at bumulong sa sarili. May tibay ng loob ang batang ito. Hindi basta-basta bumibigay. Kinagabihan, pag-uwi ni Ernesto sa kanyang malawak na mansyon, hindi niya maiwasang isipin ang dalaga. Sa loob ng kanyang study room, binuksan niya ang isang lumang photo album na itinago niya sa loob ng maraming taon. Mga larawan niya noong kabataan, kasama ang ilang kaibigan at kasosyo sa negosyo. Habang tinitingnan ang mga larawan, sumagi sa kanyang isip ang mga mata ni Liza. May kahawig, may alaala, may koneksyon. "Bakit kaya ako naaantig sa kanya?" tanong niya habang nakatingin sa lumang litrato ng kanyang kaibigan na matagal nang pumanaw. Kinabukasan, bago pumasok sa meeting, tinawag niya ang kanyang matagal ng driver na si Mang Ador. "Ador, may ipapagawa ako sa iyo. Gusto kong alamin ang pinagmulan ng janitress na si Liza. Hindi ako mapalagay. May kung ano sa kanya na hindi ko maipaliwanag." Tumango si Mang Ador. "Opo, Don Ernesto, ako na po ang bahala." Samantala, sa loob ng kumpanya, hindi namamalayan ni Liza ang lahat ng ito. Patuloy siyang nagtatrabaho, walang kaalam-alam na may matang nakamasid sa kanya. Mga matang hindi para manlait, kundi para unawain. Habang naglilinis siya sa opisina ng HR, biglang napansin ng isang empleyado na napahinto siya sandali.
Nakita kasi niyang may natirang sandwich sa mesa. Gutom na siya, ngunit pinilit niyang huwag galawin. Sa halip, nagpunas lang siya ng sahig at nagpatuloy sa trabaho. Kung iba yon, kinuha na ang pagkain, bulong ng HR staff. Ngunit para kay Liza, hindi iyon tama. At muling napansin ito ni Ernesto na dumaan sa oras na yun. May ngiti sa kanyang labi. Nang sumunod na linggo, bumalik si Mang Ador, dala ang ilang impormasyon. Don Ernesto, natuklasan ko po na ang ina ni Liza ay may sakit. Nakatira sila sa isang maliit na barong-barong sa labas ng syudad. Ang tatay niya raw ay matagal nang wala. Matagal nang wala, ulit ni Ernesto. Tila may kumurot sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin? Namatay daw po, Don. Iniwan silang mag-ina. Kaya si Liza na lang ang kumakayod. Siya ang bumubuhay sa ina niya. Sagot ni Mang Ador. Napahawak sa sentido si Ernesto. May biglang alaala na gumuhit sa kanyang isipan. Ang kanyang kaibigan na minsang nangako na ipagpapatuloy nila ang negosyo ng magkasama. Naalala niya rin ang mga salitang iniwan nito bago sila nagkahiwalay ng landas. Kung sakali man kaibigan, sana maalagaan mo ang pamilya ko. Mas lalong lumalim ang interes ni Ernesto kay Liza. Hindi lang basta simpleng awa ang nararamdaman niya, kundi isang pananabik na muling tuklasin ang isang koneksyon na matagal nang nawala. Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas ang pagmasid ni Ernesto kay Liza. Kapag nadlilinis ito sa hallway, siya'y nakatayo lang sa di kalayuan, nakatingin, tila ba sinusukat ang bawat galaw. Kapag nakikita niyang inaapi ito ng mga empleyado, nakaunot ang kanyang noo, ngunit pinipiling wag munang magsalita. Minsan, nang makita niyang natapunan ng kape si Liza ng isa sa mga supervisor, imbes na magalit, mumiti lang ang dalaga at sinabi, "Ayos lang po ma'am, ako na po ang maglilinis." Sa pagkakataong iyon, nakatiis si Ernesto. Lumapit siya sa supervisor at malamig na nagsalita. Kung hindi mo kayang igalang ang makaaong masipag, baka wala ka na ring karapatang manatili sa kumpanyang ito. Napatigil ang supervisor at halos mapalunok sa kaba. Samantalang si Liza, nagulat at hindi alam kung paano magpapasalamat. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may iniingatan si Ernesto. Ang lihim na hindi pa niya kayang ibunyag. Para sa kanya, hindi pa panahon. Ang mahalaga, mas lalo niyang nakikilala si Liza. Hindi lang bilang isang janitress, kundi bilang isang taong may pusong matatag at kaloobang marangal. At habang patuloy ang mga araw, lalong lumalalim ang ugnayan ng kanilang mga kapalaran kahit hindi pa ito lantaran na ipapakita. Sapagkat sa bawat lihim na pagmamasid ng matandang bilyonaryo, mas lumalapit ang araw na magbabago ng lahat para kay Liza. Madilim na ang kalangitan nang makauwi si Liza galing sa maghapong trabaho. Sa maliit nilang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, sinalubong siya ng marahas na ubo ng kanyang ina. Agad niya ibinaba ang bitbit na bag at lumapit sa kama kung saan nakahiga si Aling Rosa. Maputla at halos wala ng lakas. "Nay, kumusta po ang pakiramdam ninyo?" Malumanay na tanong ni Liza habang hinahaplos ang buhok ng ina. "Anak, ayos lang ako," sagot ni Aling Rosa, pilit na ngumiti kahit ramdam ang hapdi sa kanyang dibdib. "Nakakahiya na sa'yo, ikaw na lahat ang gumagawa." Umiling si Liza. "Huwag po kayong magsabi ng ganyan. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako ngayon dito. Kaya kahit anong hirap, kaya ko basta't kasama ko kayo." Ngunit alam ni Liza sa puso niya na lumalala ang kalagayan ng ina. Ang mga sinting ubo nito ay hindi na ordinaryo. Napansin din niyang bumabagsak ang timbang ng ina araw-araw. Kinuha niya ang maliit na pitaka at binilang ang natitirang pera. 300 piso na lang. Paano ko mabibili ng gamot ang 300 ito? Misa isang linggo, hindi tatagal, kulong niya sa sarili. Kinabukasan, nagpunta si Liza sa butika. Humarap siya sa pharmacist at nagtanong tungkol sa gamot na nireseta ng health center para sa ina. "Miss, 2,000 ang isang kahon nito, pang isang buwan lang," sagot ng pharmacist. Namilog ang mga mata ni Liza. "2,000 po? Wala po ba kayong mas mura?"
Umiling ang babae. Iyan na ang pinakamura, miss. Kung gusto nyo, may generic brand, pero 500 pa rin ang isang linggo. Nagpasalamat na lang si Liza at umalis. Bit-bit ang mabigat na problema. Habang naglalakad pa uwi, napaluha siya nang maisip ang kalagayan ng ina. Ngunit pilit niyang pinahid ang luha at ngumiti ng pag-uwi niya. "Nay, may dala po akong tinapay," sabi niya sabay labas ng maliit na supot. "Magmeryenda po tayo." Ngumiti si Aling Rosa. "Salamat anak, huwag mong unahin ang gamot ko. Mas mahalaga na nakakakain ka." "Hindi po nay," sagot ni Liza. "Hahanap po ako ng paraan. Hindi pwedeng magkasakit kayo ng tuluyan." Habang sila'y nag-uusap, biglang dumating ang landlord, si Mang Turing. Malaki ang tiyan at mahilig sa singil. "Liza," malakas ang boses nito, "2 buwan na kayong delayed sa renta. Kung hindi kayo makakabayad ngayong linggo, palalayasin ko na kayo rito." Nanginginig na lumapit si Liza. "Mang Turing, pasensya na po. Kakakuha ko lang ng sahod pero ginamit ko muna sa gamot at pagkain. Baka pwede pong sa susunod na sahod ko na lang." Ngunit hindi nakinig si Mang Turing. "Hindi pwedeng puro paasa. Marami pang gustong umupa rito. Kung hindi ka makakabayad, may iba akong ipapalit." Pagkaalis ng landlord, napayakap si Liza sa kanyang ina at napaiyak. "Nay, paano na tayo?" Hinaplos ni Aling Rosa ang likod ng anak. "Huwag kang mawalan ng pag-asa. Alam kong may mabuting plano ang Diyos, matatag ka anak. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng problema." Kinabukasan sa trabaho, tahimik si Liza. Habang naglilinis, nakatiti siya sa sahig na parang malayo ang iniisip. Napansin siya ni Don Ernesto mula sa kanyang opisina. Pinanood niya kung paano halos walang gana ang dalaga, ngunit patuloy pa rin sa paglilinis. May mabigat siyang dinadala, bulong ng matanda sa sarili. Hindi lang simpleng pagod iyon. Samantala, habang nag-aayos ng basura sa likod ng kumpanya, nakakita si Liza ng lumang karton at bote. "Pwede ko itong ibenta bukas sa junk shop," sabi niya. Kahit maliit lang ang halaga, sapat na para makabili ng bigas. Nang gabing iyon, muling sumumpong ang matinding ubo ni Aling Rosa. Napabalikwa si Liza at nagpakulo ng tubig para ipainom. Niyakap niya ang ina at binulungan. "Nay, pangako ko sa inyo, gagawa ko ng paraan. Hindi ko kayo pababayaan." Sa dilim ng kanilang barong-barong, tanging lampara lang ang liwanag. Ngunit sa puso ni Liza ay nag-aapoy ang determinasyon. Alam niyang hindi madali ang buhay na kanyang pinasok. Ngunit hindi siya susuko. Para sa kanyang ina, handa siyang magsakripisyo. Kahit pa hindi siya pinapansin at lagi siyang nilalait sa kumpanya. At sa gitna ng lahat ng pagsubok na iyon, hindi niya alam na may isang taong tahimik na nagbabantay. Ang matandang bilyonaryo na nakakita sa kanyang katatagan at nagsisimula ng balikan ang nakaraan. Ang bawat sakripisyo ni Liza ay hindi nagiging sayang dahil ang kapalaran ay unti-unti nang naghahanda ng mas malaking bagay para sa kanya. Isang Biyernes ng hapon, matapos ang mahabang linggo ng paglilinis at pagod, nakatanggap si Liza ng maliit na dagdag mula sa kanyang supervisor dahil sa overtime na ginawa niya. 300 piso lamang iyon, ngunit sapat na para makabili ng kaunting gamot ng kanyang ina. Labis ang kanyang pasasalamat kahit ganoon kaliit. "Salamat po, ma'am. Kahit papaano, makakabawas po ito sa gastusin namin." Magalang na wika niya habang tinanggap ang sobre. Naglakad siya papuntang kafeterya, dala ang kanyang lumang wallet na halos laspag na sa tagal. Hindi mamahalin, gawa lang sa pekeng balat, ngunit iyon ang pinakamahalagang gamit na lagi niyang dala. Doon nakatago ang ilang piraso ng pera, resibo, at isang lumang larawan ng kanyang ama na matagal nang wala. Ang wallet na yun ang tanging alaala niya ng panahong buo pa ang kanilang pamilya. Pagdating sa kafeteriya, nakatambay ang ilang empleyado na nakangiti ngunit may bahid ng pang-asar sa kanilang mga mata. Pinili niyang huwag pansinin at umupo sa pinakadulo. Inilabas niya ang kanyang baon, isang maliit na plastik ng kanin, 2 pirasong pritong talong
at toyo na nilagay sa maliit na lalagyan. Hindi niya alintana ang tipig ng iba. Ayan na naman siya, bulong ni Ana. Ang sekretarya, tingnan mo, parang pagkain ng probinsyano. Hindi lang yon, dagdag ni Carla. Tingnan mo ang wallet. Halos mabiyak na sa kalumaan. Baka wala ni 5 laman. Nagtawanan sila, ngunit patuloy lang si Liza sa pagkain. Sinusubukan na wag patulan ang mga salita. Habang nakayuko, hindi niya namalayang dumating si Marco, bit-bit ang tray ng pagkain mula sa kantin. Uy Liza, kanin lang at talong? Subukan mo naman itong burger steak. Baka malibang ka. Biro ni Marco, sabay hagis ng tingin sa wallet na inilapag ni Liza sa mesa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nadulas ang baso ng tubig sa harap niya. Mabilis siyang kumilos para punasan ang mesa, ngunit dahil sa pagmamadali, nahulog mula sa gilid ng mesa ang kanyang lumang wallet. Tumilapon iyon sa sahig at bumukas. Nagtilian ang ilang empleyado. Ayan na, tingnan nating laman, sabi ni Carla habang tumatakbo para silipin. Lumutang sa sahig ang ilang lukot na resibo, isang gusot na 500 piso at higit sa lahat, ang kupas na litrato ng isang batang babae kasama ang kanyang ama. Ha, yan pala ang laman? Resibo at barya? Tawa ni Ana. Anong klaseng wallet yan? Parang basura. Ngunit bago pa man makalapit ang isa sa kanila para apihin pa si Liza, may isang malakas na boses na pumigil. Walang gagalaw dyan. Tahimik na natahimik ang buong kapiterya. Nakatayo sa gilid si Don Ernesto, hawak ang tungkod, nakatingin diretso sa wallet na nasa sahig. Mabigat ang kanyang mga mata, para bang may nakikita siyang hindi maipaliwanag. Mabagal siyang lumapit at kinuha ang wallet. Nang makita niya ang lumang litrato sa loob, nanlaki ang kanyang mga mata. Halos mabitawan niya ang wallet sa sobrang gulat. Hindi, maaring siya ito, bulong ng matanda habang nakatitig sa litrato ng batang si Liza kasama ang kanyang ama. Ang bata sa litrato ay si Liza, 7 taong gulang, nakangiti habang buhat ng kanyang ama. Tahimik ang lahat. Hindi nila maintindihan kung bakit parang napulala si Don Ernesto sa simpleng larawan. Ngunit isang iglap lang, itinuro niya si Liza at malakas na sinabi, simula ngayon, siya ang magiging susunod na CEO. Halos mabingi ang mga empleyado sa narinig. Ang mga tumatawa kanina ay biglang napatigil, namutla at hindi makapagsalita. Ang mga mata nila ay puno ng pagkagulat. Hindi alam kung yon ba'y biro o totoo. Si Liza naman, nanlamig ang buong katawan. De Don Ernesto, baka po nagkakamali kayo? Ako po'y isang janitress lang. Ngunit lumapit sa kanya ang matanda at marahang iniabot ang wallet. Hindi ako nagkakamali. Nakita ko na ang mga mata mo at ang larawang ito ang nagpapatunay. Hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang pangako ko. Ang buong kafeterya ay tila nakalimot huminga. Ang mga empleyadong sanay mangutya ay hindi makapaniwala sa narinig. Ang kanilang mga biro at pangmamaliit kay Liza ay biglang napalitan ng kaba at takot. CEO? Siya? Bulong ng isa. Imposible. Paanong isang janitress ang gagawing CEO? Dagdag ng iba. Ngunit si Ernesto ay matatag. Hindi niya alintana ang mga reaksyon. Initigan niya si Liza ng diretsyo. Sabay bulong na narinig lang ng dalaga, alam ko kung sino ka at alam ko kung sino ang iyong ama. Nanginginig si Liza. Hindi niya lubos maisip kung bakit alam ng matandang bilyonaryo ang tungkol sa kanyang ama. Ang simpleng wallet na kanyang iniingatan na dati pinagtatawanan lamang, ngayon ay naging susi ng isang revelasyon na magbabago ng kanyang kapalaran. At sa araw na iyon, nagsimula ang bulong-bulungan sa buong kumpanya. Ang simpleng janitress na dati inaapi at pinagtatawanan, biglang itinanghal ng mismong may-ari bilang susunod na hahawak ng kumpanya. Ngunit higit pa sa lahat, may lihim na koneksyon ang matanda kay Liza. Isang koneksyon na magsisimulang ilantad sa mga susunod na araw. Nang muling hawakan ni Don Ernesto ang kupas na litrato mula sa wallet ni Liza, halos hindi siya makahinga. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig,
at ang mga mata niya ay nanlabo dahil sa mabilis na pagdagsa ng alaala. Ang larawan ay kuha sa isang lumang parke. Isang batang si Liza na nakaupo sa balikat ng kanyang ama. Parehong nakangiti, parehong masaya. Hindi ako maaaring magkamali. Mahinang bulong ng matanda, halos siya lang ang nakarinig. Nagulat si Liza at dali-daling kinuha ang wallet mula sa kamay ni Ernesto. Pasensya na po, Don Ernesto. Wala pong espesyal dyan. Larawan lang po yun ng aking tatay. Matagal na po siyang wala. Ngunit hindi pinansin ng matanda ang kanyang pag-iwas. Sa halip, mas lalong tumitig ito sa kanya para bang nakikita ang anino ng isang matagal nang nakalipas. Sa gitna ng kafeteriya na puno ng katahimikan, bigla niyang sinabi, Siya ang iyong ama, hindi ba? Napatigil si Liza, natigilan ang kanyang mga labi. Ang mga empleyado naman ay nagbulungan. Ano raw? Kilala ng Don ang tatay ng janitress na yan. Lumapit ang isa sa mga manager at nagtanong, Don Ernesto, sigurado po ba kayo sa sinasabi ninyo? Baka nagkakamali lang po kayo. Ngunit matatag ang tinig ng bilyonaryo. Hindi ako nagkakamali. Ang litratong ito ang kaibigan kong matagal nang nawala. At ikaw, Hija, ikaw ang kanyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Po, kaibigan? Hindi ko po alam na may koneksyon kayo sa tatay ko. Huminga ng malalim si Ernesto at ibinalik ang wallet sa kanya. Matagal na panahon na ang lumipas, ngunit ang pangako ko sa kanya ay hindi ko malilimutan. Sa araw na ito, simula ngayon, ikaw ay hindi na basta janitress lamang. May karapatan ka sa kumpanyang ito higit pa sa iniisip ng lahat. Nabigla ang mga empleyado. Ang mga tumatawa kanina ay namutla. Parang biglang napahiya sa lahat ng pangaapi na ginawa nila. Si Ana at Carla na kanina ay masiglang nanlilibak, ngayon ay halos hindi makatingin. Si Marco naman ay tahimik na, hindi alam kung saan ibabaling ang kanyang mata. Pero Don Ernesto, singit ng isang matandang supervisor, paano po magiging totoo yan? Wala namang ebidensya, bukod sa isang lumang litrato. Tumayo ng tuwid si Ernesto at sa boses na puno ng otoridad, sumagot, Ako mismo ang ebidensya. Nakilala ko ang ama niya. Kasama ko siyang nagtayo ng mga unang negosyo bago pa man ako naging ganito kayaman. At bago siya lumisan, may iniwan siyang pangako. Ako'y magiging gabay ng kanyang pamilya kung sakali man siya'y mawala. Lalong lumalim ang katahimikan sa kafeterya. Ang mga bulungan ay napalitan ng mga buntong hininga ng pagkagulat. Si Liza, hawak-hawak ang wallet, hindi alam kung iiyak ba o tatahimik lang. Don Ernesto, bakit kayo niyo lang po sinasabi ito? Nanginginig na tanong niya. Dahil ngayon lamang kita nakita, sagot ng matanda. Ngunit mula sa araw na ito, hindi na ako papayag na apihin ka pa. Ikaw ay may dugo ng taong minsang tumulong sa akin. Hindi ko hahayaang malimutan iyon. Nang marinig ito ng mga empleyado, lalo silang napayuko. Hindi nila alam na ang tinutuligsa nilang janitress ay anak pala ng taong minsang naging bahagi ng pundasyon ng kanilang kumpanya. Ang kanilang mga halakhak at biro ay biglang nagmukhang kahihiyan sa sarili nilang harapan. Samantala, naglakad palabas ng kapeterya si Ernesto. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, tumigil siya at muling tumingin kay Liza. Huwag mong kalimutan, Hija. Simula ngayon, ang daan mo ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang iyong pagkatao ay hindi maliit at ang iyong kinabukasan ay mas malaki kaysa sa iniisip mo. Hindi na nakasagot si Liza. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipisi ang wallet. Sa loob ng kanyang puso, naghalo ang takot at pag-asa. Totoo bang totoo ang narinig niya? Paano kung nagkakamali lang si Don Ernesto? At kung totoo man, handa ba siyang tanggapin ang lahat ng pagbabagong darating? Pagbalik niya sa kanyang mesa, agad siyang nilapitan ni Marco. Liza, pasensya na. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may koneksyon ka pala kay Don Ernesto. At sinabi niya na ako raw ang magiging susunod na CEO ng kumpanya. Nagulat si Aling Rosa, napakapit sa kamay ng anak. Anak, baka nagbibiro lang siya? Hindi ko rin alam, Nay. Pero nakita niya ang larawan ni tatay sa wallet. Sabi niya, matagal na silang magkaibigan. Napaluha si Aling Rosa.
Kung totoo man yan, anak, baka panahon na para magbago ang kapalaran mo. Pero tandaan mo, kahit anong posisyon o yaman, huwag mong kalilimutan ang pinagmulan mo. Niyakap ni Liza ang kanyang ina. Hinding-hindi, Nay. Ikaw at si tatay ang inspirasyon ko. Sa katahimikan ng kanilang maliit na tahanan, ramdam ni Liza ang bigat ng lahat ng nangyari. Ang simpleng wallet na inaakala niyang walang halaga maliban sa alaala, na yon ay nagbukas ng pinto sa isang katotohanang hindi niya kailanman naisip. At mula sa araw na iyon, ang bawat hakbang niya ay magiging bahagi na ng isang mas malaki at mas mabigat na kwento. Nababalot pa ng katahimikan ang kafeteriya matapos ipahayag ni Don Ernesto ang nakakagulat na salita na si Liza, ang janitress na kanilang madalas pagtawanan, ang magiging susunod na CEO ng Grand Rivera Corporation. Wala ni isa ang naglakas loob magsalita kaagad. Ang mga platot, kubyertos ay tila natigilan sa ere at ang mga mata ng lahat ay nakatutok kay Liza na halos hindi makagalaw sa kanyang kinauupuan. Anong ibig sabihin nito? Bulong ni Ana kay Carla habang halos manginig ang tinig. Biro lang ba iyon ng Don? Kung biro man iyon, sagot ni Carla na may halong takot. Hindi siya mukhang nagbibiro. Kita mo ba ang tingin niya sa janitress na yon? Parang may alam siyang hindi natin alam. Si Marco naman, na dati laging nang asar kay Liza, ay natulala. Paano kung totoo ito? Ako'y naging malupit sa kanya? At kung siya ang magiging CEO? Ramdam niya ang pawis na bumababa sa kanyang sentido? Si Liza, nanginginig ang kamay habang hawak-hawak ang kanyang wallet, ay halos hindi makapagsalita. Don Ernesto? Baka po nagkakamali kayo. Wala po akong karapatan. Ako'y isang janitress lamang. Ngunit lumapit si Ernesto at bahagyang yumuko palapit sa kanya. Bumulong na mga salitang ikinagulat ng dalaga. Hindi ka lang basta janitress. Anak ka ng isang taong hindi mo lubos na kilala. Ngunit lubos kong minahal bilang kaibigan. May dugo ka ng taong tumulong manatayo ng kumpanyang ito. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang biglaang revelasyong iyon. Ang kanyang ama, na ang alam lamang niya ay isang simpleng manggagawa at namatay nang wala silang sapat na kayamanan, ay biglang binigyang kulay ng matandang bilyonyaryo. Anak ka ng kaibigan kong si Ricardo, dagdag pa ni Ernesto, halos hindi naririnig ng iba. At pangako ko sa kanya noon, aalagaan ko ang pamilya niya kung sakaling dumating ang oras na hindi na niya kaya. Si tatay? Bulong ni Liza. Halos maiyak. Kilala niyo po talaga si tatay? Tumango si Ernesto. May bigat ang bawat galaw. Oo, at hindi lang basta pagkakilala, kundi pagkakaibigang itinuring kong parang kapatid. Ang mga empleyado na nakapalibot, bagamat hindi narinig ang bulong ng Don, ay lalong nabalisa. Nagsimula silang magbulungan. May koneksyon pala ang janitress na yan sa kumpanya? Kung totoo yan, baka siya talaga ang may karapatan. Pero paano? Wala siyang alam sa negosyo. Isang manager ang naglakas loob na magsalita. Don Ernesto, patawarin po ninyo ako. Ngunit kailangan kong itanong. Totoo po ba ito na ang simpleng janitress na si Liza ay may dugong karapat-dapat sa posisyon? Matatag ang boses ni Ernesto lang sumagot. Oo, at walang sino man sa inyo ang nakakapagpabago ng katotohanan. Nanginginig ang dalaga, nakaluhod siya at napahawak sa kanyang dibdib. Don Ernesto, hindi ko po alam kung kaya ko. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin. Hinawakan siya ng matanda sa balikat. Hindi mo kailangang malaman lahat ngayon. Ang mahalaga, alam mo kung sino ka. Sa sandaling iyon, ang cafeteria ay napuno ng magkahalong emosyon, gulat, kaba at takot. Ang mga dati mapanlait, ngayon ay halos hindi makatingin kay Liza. Ang mga nagbiro at nagtuligsa ay biglang nakaramdam ng hiya. Pag-uwi ni Liza ng gabing iyon, hindi siya mapakali. Habang naglalakad pa uwi, iniisip niya ang bawat salita ni Ernesto. Ako raw ang magiging CEO? Ako raw ang anak ng kanyang kaibigan? Paano iyon posible? Pagdating sa kanilang maliit na tahanan, agad niyang ikinwento sa kanyang ina ang nangyari. Nay,
Sinabi ni Don Ernesto na kilala niya si tatay at sinabi niya pa na ako raw ang susunod na CEO. Nagulat si Aling Rosa at napahawak sa kamay ng anak. Anak, matagal ko nang inilihim sa iyo. Ang iyong ama, hindi siya simpleng tao gaya ng akala mo. Isa siya sa mga unang tumulong kay Don Ernesto sa pagtatayo ng negosyo. Ngunit dahil sa sakit niya at sa hirap ng buhay, iniwan niya ang lahat ng iyon. Ayaw niyang dalhin tayo sa magulong mundo ng negosyo. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Nay, bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Natatakot akong isipin mo na dapat kang maging iba kaysa sa ikaw ngayon, sagot ng ina. Pero anak, kung totoo ang sinabi ng Don, baka panahon na para malaman mo ang lahat. Niyakap ni Liza ang kanyang ina. Nay, natatakot po ako. Hindi ko alam kung handa ako. Kanina sa kumpanya, lahat sila nakatingin sa akin na parang hindi ako karapat-dapat. Anak, sagot ni Aling Rosa habang pinapahid ang luha ng dalaga, huwag mong isipin ang iniisip ng iba. Ang mahalaga, alam mo ang totoo. At kung may tiwala sa iyo ang matandang iyon, baka may nakikita siyang hindi mo pa nakikita sa sarili mo. Kinabukasan, pagbalik ni Liza sa trabaho, ramdam niya ang pagbabago ng paligid. Ang mga empleyado na dati walang hapas sa pang-aasar, ngayon ay tahimik. May ilan pang bumati, bagamat pilit at malamlam ang ngiti. Ngunit halata sa mga mata nila ang takot na baka ang dating janitress na kanilang minamaliit ay maging kanilang pinuno. Habang nakaupo si Liza at nag-aalmusal ng simpleng pandesal at kape, narinig niyang may mga pabulong. Baka totoo nga, siya raw ang magiging CEO. Pero paano? Hindi nga siya nakapagtapos ng kolehiyo. Kapag siya ang naging CEO, baka mawalan tayo ng trabaho. Itinaas ni Liza ang kanyang ulo at minasdan ang paligid. Nakita niyang halos lahat ay naguguluhan, hindi makapaniwala. At sa kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Paano kung totoo? Paano kung totoo nga na ako ang may karapatan sa posisyon na iyon? Bulong niya sa sarili. Handa ba ako? At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liza na hindi na siya basta janitress lang. Isa siyang bahagi ng isang mas malaking kwento. Isang kwento na magsisimula palang magbukas sa kanyang harapan. Kinabukasan, matapos ang nakakagulat na insidente sa cafeteria, nagdesisyon si Don Ernesto na kausapin si Liza sa kanyang opisina. Ang buong kumpanya ay naguguluhan pa rin at ang mga bulungan tungkol sa janitress na maaaring maging susunod na CEO ay hindi tumitigil. Ngunit para kay Ernesto, panahon na upang linawin ang lahat, lalo na kay Liza mismo. Pagpasok ng dalaga sa maluwang at marangyang opisina ng bilyonaryo, ramdam niya agad ang kaba. Ang malalaking painting sa dingding, ang mabibigat na kurtina, at ang antigong mesa ay tila naninindak. Ngunit higit sa lahat, ang tingin ni Ernesto na puno ng bigat ng nakaraan ang nagpalambot ng kanyang tuhod. Umupo ka, iha. Utos ng matanda habang itinuturo ang upuan sa tapat niya. Don Ernesto, baka po nagkakamali lang kayo. Agad na bungad ni Liza, halos nanginginig. Ako po'y hindi karapat-dapat. Janitress lang po ako. Hindi ko po maintindihan kung bakit ninyo sinasabi ang mga bagay na iyon. Napabuntong hininga si Ernesto at tumingin sa labas ng malaking bintana. Liza, matagal ng panahon ang lumipas. Ngunit hindi ko pwedeng itago sa iyo ang totoo. Ang iyong ama, si Ricardo Manalo, ay hindi simpleng manggagawa gaya ng alam mo. Siya ang una kong kasama sa pagtatayo ng kumpanyang ito. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Si tatay? Paano po nangyari iyon? Nagpatuloy si Ernesto. Mabagal ngunit puno ng alaala ang bawat salita. Bata pa kami nun. Wala pa akong malaking yaman, wala pa akong mga ari-arian. Ang meron lang ako ay pangarap. At ang pangarap na iyon, inanghawakan naming dalawa. Siya ang nagbigay ng mga ideya kung paano magtatayo ng maliit na negosyo. Siya ang nagturo sa akin kung paano makisama sa tao, kung paano bumuo ng tiwala. Habang nagsasalita ang matanda, tila muling bumabalik sa kanyang alaala ang mga araw ng kanilang kabataan. Si Ricardo, siya ang haligi ng unang taon ng Grand Rivera. Ngunit dumating ang sakit. Hindi na niya kinaya ang hirap ng katawan.
At dahil ayaw niyang maging pabigat sa kumpanya, pinili niyang lumayo. Naiwan sa akin ang lahat at ipinagpatuloy ko ang pangarap naming dalawa. Hindi ko alam, mahina at nanginginig na tinig ni Liza. Akala ko po si tatay ay simpleng manggagawa lang sa probinsya. Hindi niya po kailanman ikinuwento sa akin ang lahat ng ito. Tumango si Ernesto. Hindi mo siya masisisi. Gusto niyang lumaki ka ng simple, malayo sa intriga ng negosyo. Ngunit bago siya tuluyang lumisan, may iniwan siyang pangako sa akin. Sinabi niya, "Kaibigan, kung sakali mang hindi ko kayanin, pangako mo sa akin, alagaan mo ang pamilya ko, hang malugmok sila sa hirap." Tumulo ang luha sa mga mata ni Liza. Kung ganoon, kayo po pala ang tinutukoy niya noon. Lagi niyang sinasabi sa akin na may isa siyang kaibigang mabuti at matapat, pero hindi ko alam kung sino. Hinawakan ni Ernesto ang kamay ng dalaga. Ngayon alam mo na. At hindi aksidente na napunta ka sa kumpanyang ito bilang janitress. Ang tadhana mismo ang nagdala sa iyo rito upang maalala ko ang pangakong iyon. Sa labas ng opisina, nagmamasid ang ilang empleyado. Ang mga bulungan ay lalong lumakas. Totoo pala ang sinabi ng Don. Kaibigan daw ng ama niya ang may-ari. Kung ganoon, may karapatan talaga siya. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. May ilan pa ring nagdududa. Samantala, nagpatuloy ang pag-uusap nina Ernesto at Liza. Iha, hindi ko sinasabi na bukas makalawa ay uupo ka na agad bilang CEO. Ngunit gusto kong malaman mo na may dugo ka ng isang taong marunong, may tapang at may pangarap. At ako, bilang saksi sa lahat, hindi ko hahayaang mamatay ang pangarap na iyon. Numiti si Ernesto bagamat may halong lungkot. Ikaw ang magpapatuloy sa iniwan ng iyong ama. Hindi ito tungkol sa titulo lamang. Ito'y tungkol sa karapatan at tungkulin. Natahimik si Liza. Halos hindi niya alam kung paano tatanggapin ang bigat ng katotohanan iyon. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang kakaibang init, parang yakap ng kanyang ama mula sa kabilang buhay. Kinagabihan, umuwi siya at muling ikinuwento sa kanyang ina ang mga narinig. Nay, sinabi ni Don Ernesto na si tatay raw ang unang kasama niya sa pagtatayo ng kumpanya. Hindi ko po alam kung matutuwa ako o matatakot. Parang napakalaking bagay po. Napaluha si Aling Rosa. Anak, hindi ko na sana sasabihin, pero totoo ang lahat ng iyon. Ayaw lang ng tatay mong maipit ka sa mundo ng negosyo, kaya itinago niya. Gusto niyang mamuhay tayo ng simple. Ngunit ngayon kung totoo ngang may plano ang Diyos para sa iyo, huwag mong tatanggihan. Huwag mong hayaang masayang ang lahat ng sakripisyo niya. Niyakap ni Liza ang kanyang ina. Nay, natatakot po ako. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung pagtawanan lang nila ako? Mumiti si Aling Rosa, bagamat maputla. Anak, lahat ng tao'y may sariling laban. Ang tatay mo, nilabanan ang kahirapan. Ako, nilabanan ko ang sakit para manatili sa piling mo. At ikaw ay lalaban para patunayan na ang dugo ng iyong ama ay hindi basta-basta mawawala. Habang nakayakap siya sa ina, muling bumalik sa kanyang alaala ang cafeteria, ang mga mapang-asar na tingin, ang halakhak ng mga kasama, at ang biglaang pagbabago nang makita ni Don Ernesto ang litrato. Ngayon, alam niya na hindi na simpleng wallet lang ang hawak niya. Ito'y simbolo ng kanyang pinagmulan, ng pangakong iniwan ng kanyang ama, at ng bigat ng responsibilidad na nakalaan sa kanya. Sa kanyang isip, narinig niya ang tinig ng kanyang tatay. Anak, huwag kang matakot. Ang pangarap na iniwan ko ay hindi matatapos. Ikaw ang magpapatuloy. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Liza ng kakaibang tapang. Isang tapang na hindi niya kailanman naranasan bilang simpleng janitress. Ngunit alam niya, ito'y simula pa lamang ng isang mas mabigat at masalimuot na laban. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ng tuluyang ang araw ay mainit na ang bulungan sa loob ng Grand Rivera Corporation. Mula sa mga receptionist hanggang sa mga accountant, iisa lamang ang pinag-uusapan. Ang biglarang pahayag ni Don Ernesto tungkol kay Liza, ang dating janitress na madalas nilang pagtawanan. Ngayon ay pinangalanan bilang susunod na CEO. Imposible yan, wika ni Ana habang nakatayo sa pantry, hawak ang tasa ng kape.
Ni hindi nga marunong makipagsalita ng maayos sa mga tao, tapos CEO? Sumang-ayon si Carla na kahapon lang ay isa sa pinakamalakas tumawa nang bumagsak ang wallet ni Liza. Oo nga, hindi naman siya nakapag-aral ng mataas. Papaano niya pamumunuan ang ganitong kalaking kumpanya? Ngunit may isang batang empleyado na hindi napigilang magsalita. Pero kung sinabi ni Don Ernesto na siya ang karapat-dapat, baka may dahilan. Hindi naman siguro magbibiro ang Don. Dahilan? Wala akong nakikita kundi awa, mariing sagot ni Ana. At kung awa lang, hindi pwedeng ipusta rito ang buong kumpanya, karapatan naming magreklamo. Samantala, nakaupo si Liza sa isang sulok ng kafeterya. Pilit na itinatago ang kaba sa dibdib. Naririnig niya ang mga bulungan. Ramdam ang mga tingin ng bawat isa. Ang mga dati nakikipagbiruan sa kanya, ngayon nanlalamig at may halong takot ang mga mata. Ang mga dating mapang-asar, ngayon tila nagtatago ng kaba na baka dumating ang araw na siya ang magdedesisyon sa kanilang kapalaran. Bakit sila ganyan? Bulong niya sa sarili habang tinititigan ang malamig na tasa ng kape. Hindi ko naman hiningi ito. Hindi ko naman pinangarap na umupo sa mataas na posisyon. Habang nakayuko siya, lumapit si Marco. Tahimik itong naupo sa harap niya. Liza, nagsimula siya, medyo alanganin. Pasensya na sa lahat ng biro ko dati. Hindi ko alam na may ganito kang pinagmulan. Hindi siya tiningnan ni Liza. Marco, kung humihingi ka ng tawad, tatanggapin ko. Pero sana, gawin mo yon. Hindi dahil natatakot ka sa posibleng mangyari, kundi dahil totoo yon. Natahimik si Marco, napayuko rin. Sa wakas, nakaramdam siya ng hiya sa sarili. Ilang oras pa lang ang nakalilipas, kumalat na ang tsismis sa lahat ng departamento. May mga nagsasabing hindi karapat-dapat si Liza. May ilan namang nagsasabing baka siya ang magiging susi ng pagbabago. Ngunit karamihan, puro pangungutya at pagdududa ang nangingibabaw. Kung siya ang magiging CEO, magre-resign na lang ako, wika ng isang senior accountant. Hindi ko hahayaang pamunuan tayo ng isang walang pinag-aralan, dagdag ng isa. Nabalitaan ito ni Don Ernesto. Kaagad niyang pinatawag ang lahat ng department heads sa conference room. Tahimik na pumasok si Liza. Hindi pa sanay na nauupo sa gitna ng ganoong klase ng pagpupulong. Naroon ang mga manager, supervisor at ilang empleyado na lantad ang pagkadismaya. Bakit po ninyo ginagawa ito, Don Ernesto? Tanong ng isa sa mga manager. Hindi po namin matanggap na ang isang janitress ang gagawin ninyong CEO. Ang aming pinag-aralan, ang aming pinaghirapan, mawawala ng halaga. Mabigat ang boses ni Ernesto nang sumagot. Hindi ko binabase sa titulo ng pinag-aralan ang kakayahan ng isang tao. Ang batayan ko ay ang puso, ang sipag at ang dedikasyon. At lahat ng iyon, nakita ko kay Liza. Ngunit doon, singit ng isa pa. Hindi sapat ang sipag para patakbuhin ang negosyo. Kailangan ng talino, karanasan at karisma. Nilingon ni Ernesto si Liza. Kaya nga sisimulan natin ang pagsasanay. Hindi ito madali, oo. Ngunit mas mahirap kung ipagpapatuloy natin ang pagmamaliit sa taong may karapatan. Naramdaman ni Liza ang pagtitig ng lahat sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit pinilit niyang magsalita. Alam ko pong hindi ako karapat-dapat sa paningin ninyo. Hindi ko rin sinasabi na kaya ko agad. Pero kung ang tanging kasalanan ko ay pagiging mahirap, sana bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Hindi ko hihilingin ang inyong respeto. Pero sana wag ninyo akong husgahan nang hindi pa ako nagsisimula. Nagulat ang lahat sa lakas ng loob ng dalaga. Ang ilang matagal ng tahimik ay nagsimulang magtanong sa sarili kung mali ba ang tingin nila sa kanya. Ngunit marami pa rin ang matigas ang puso. Ilang araw ang lumipas. Lalo pang kumalat ang pagtutol. May mga empleyado ang nagpetisyon laban kay Liza. Nagpadala sila ng liham sa Board of Directors. Nilagdaan ng maraming pangalan. Nakasaad doon na hindi nila tatanggapin ang isang janitress bilang kanilang pinuno. Nang makarating ito kay Ernesto, hindi siya nagulat. Alam kong mangyayari ito, ngunit tandaan ninyo, minsan ang tunay na galing
ay lumalabas sa pinakamahirap na sitwasyon. Pag-uwi ni Liza ng gabing iyon, labis siyang nalungkot. "Nay, hindi nila ako matatanggap. Pinagtatawanan nila ako. Tinatawag nilang kahihiyan ng kumpanya. Baka tama sila. Baka hindi ko talaga kaya." Ngunit hinawakan ni Aling Rosa ang kanyang kamay. "Anak, hindi ka isinilang para sukuan ang laban. Ang tatay mo, kahit mahirap, nilabanan ang lahat para sa pangarap niya. At ngayon, ikaw naman ang lalaban. Huwag kang matakot sa kanilang salita. Ang mahalaga, alam mo kung sino ka." Habang nakayakap siya sa kanyang ina, naramdaman ni Liza ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Ngunit kasabay noon, naramdaman din niya ang apoy ng pangarap na unti-unting lumiliyab sa kanyang puso. Alam niyang mahaba pa ang laban at mas marami pa ang hindi tatanggap sa kanya. Ngunit sa kanyang isip, isang bagay ang malinaw. Hindi siya susuko, hindi para sa sarili niya, kundi para sa pangako ng kanyang ama at sa tiwala ng matandang bilyonaryo. At sa loob ng Grand Rivera Corporation, ang bulong-bulungan ay lalo pang lumakas. Ang isang janitress na magiging CEO, para sa ilan, isang malaking kahihiyan. Para sa iba, isang simula ng pagbabago. Ngunit para kay Liza, ito'y isang laban na hindi na niya kayang talikuran. Matapos ang ilang linggong bulong-bulungan at pagtutol mula sa mga empleyado, nagpatawag ng espesyal na pagpupulong si Don Ernesto kasama si Liza. Nasa loob sila ng kanyang maluwang na opisina kung saan nakalatag ang makakapal na libro ng accounting, mga folder ng business reports, at ilang dokumentong may tatak ng Grand Rivera Corporation. "Liza, malumanay ngunit matatag na sabi ni Ernesto, hindi mo kailangang patunayan agad na kaya mong pamunuan ang lahat. Ngunit kailangang mong magsimula. Simula ngayon, tuturuan kitang pamahalaan ang mga bagay na mahalaga sa negosyo." Kinakabahan si Liza. "Don Ernesto, hindi ko po alam kung kakayanin ko. Hindi ko po maintindihan ang mga numero at chart na yan." Ngumiti ang matanda. "Hindi mo kailangang intindihin agad. Ako mismo noong nagsisimula pa lamang, halos malunod din sa mga numero. Ngunit natutunan ko sa tulong ng tiyaga at pag-aaral. At ngayon, ikaw naman ang magsisimula ng sarili mong landas." Ipinakita ni Ernesto ang isang makapal na ulat, ang monthly financial report ng kumpanya. Ito ang kaluluwa ng negosyo. Aliwanag niya, dito makikita kung kumikita ba tayo o nalulugi. Matuto kang magbasa nito at malalaman mo kung saan dapat ilagay ang iyong oras at desisyon. Pinagpawisan si Liza habang sinusubukang intindihin ang mga nakasulat. Kita gastos, net income, mahina niyang binasa. Parang ibang wika po ito. "Win! She's starting to work on this. Ganyan din ang pakiramdam ko noon. Ngunit sa bawat araw, may matututunan ka makinig bago magsalita. Huwag kang magpadala sa emosyon. Ang respeto ng tao'y nakukuha sa paraan ng iyong pagdadala, hindi sa dami ng salitang binibitawan." Sa mga susunod na araw, sinamahan si Liza ng ilang consultant na kinuha mismo ni Ernesto. Tinuruan siya ng basic accounting, human resource management at public speaking. Sa unang pagkakataon na tinangka niyang magsalita sa harap ng 3 tao lamang, halos hindi siya makagalaw. "Nakakahiya po," bulong niya pagkatapos. "Parang nanginginig ang tinig ko." Ngunit hinawakan siya sa balikat ng consultant. "Normal lang yan, Liza. Walang leader na ipinanganak na mahusay agad magsalita. Lahat ay dumadaan sa ganitong proseso." Tuwing gabi, umuuwi siya ng pagod na pagod, ngunit imbes na magpahinga kaagad, binubuksan niya ang makapal na libro at paulit-ulit na binabasa ang mga aralin. Minsan nakakatulog siya sa mesa habang nag-aaral at nagigising na lamang dahil sa pag-ubo ng kanyang ina. "Anak, huwag mong pilitin ang sarili mo," sabi ni Aling Rosa. "Hindi ko kayang makita kang pinapahirapan ang sarili mo." Ngumiti si Liza, kahit ramdam ang bigat ng katawan. "Nay, para sa inyo ito. At para rin kay tatay, hindi ko pwedeng sayangin ang pagkakataong ibinigay sa akin." Habang tumatagal, unti-unti niyang natutunan ang mga konsepto. Minsan, nakakaintindi na siya ng ilang termino sa report. Minsan, nagagawa na niyang magtanong ng tama sa mga konsultant. Ngunit sa bawat pagkakamali,
Hindi siya nagagalit. Bagkus, mas lalo siyang nagiging determinado. Don Ernesto, sabi niya, minsang matapos ang isang linggong pagsasanay, nahihirapan po ako, pero gusto kong ipagpatuloy. Kahit gaano kahirap, hindi po ako susuko. Nangiti ang matanda. Iyan ang ugali ng isang tunay na lider. Hindi ang alam agad ang lahat, pero ang maaabuta, kundi ang hindi sumusuko sa hirap. Dumating ang unang pagkakataon na kailangang sumama si Liza sa isang maliit na meeting. Hindi siya nakaupo bilang tagalinis o tagaayos, kundi bilang obserbador. Habang pinag-uusapan ng mga manager ang isang proyekto, nakinig siya ng mabuti. Hindi siya nagsalita. Ngunit pinansin ni Ernesto ang kanyang mga mata na puno ng konsentrasyon. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Ernesto. "Ano ang napansin mo?" tanong niya. Nag-isip si Liza bago sumagot. "Napansin ko po na lahat sila'y gustong manguna pero walang gustong makinig. At parang hindi malinaw kung ano talaga ang problema." Napangiti ang matanda. "Tama ka, at iyan ang isang bagay na hindi nila napapansin. Huwag mong isipin na wala kang alam. Minsan, ang pinakapayak na obserbasyon ay mas mahalaga kaysa sa magarang salita." Sa mga sumunod na linggo, dumating ang higit pang pagsubok. Natuto siyang bumangon ng mas maaga, pumasok sa kumpanya hindi bilang simpleng janitress, kundi bilang isang nagsasanay para sa mas mataas na posisyon. May ilan pa ring nanlilibak. May mga pasimpleng bulungan sa kanyang likuran. Hindi niya kaya. Napipilit lang yan ng Don. Darating din ang araw, susuko rin siya. Ngunit sa bawat salita ng pangungutya, lalo lamang tumitibay ang kanyang loob. Laging bumabalik sa kanyang isip ang mga salita ng kanyang ina at ng kanyang ama na tila naririnig niya sa alaala. "Anak, ang tunay na lakas ay nasa puso, hindi sa titulo." Sa huling araw ng buwan, muli siyang pinatawag ni Ernesto. "Liza," sabi nito habang nakatitig sa kanya, "nakita ko ang iyong pagpupursige. Hindi ka man eksperto, ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga, natututo ka at hindi ka sumusuko. Mula ngayon, sasama ka na sa mas malalaking pagpupulong. At doon, sisimulan mong ipakita na may boses ka rin." Naluha si Liza, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pasasalamat. "Don Ernesto, salamat po sa tiwala. Hindi ko po ito sasayangin." Sa kanyang puso, alam niyang mahaba pa ang lalakbayin. Ngunit sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na pag-asa. Ang dating janitress na walang iniisip kundi magpunas ng sahig at magligpit ng kalat, ngayon ay nagsisimula ng mag-aral ng mas mataas na tungkulin. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalapit ang kanyang mga hakbang sa papalarang dati hindi man lang niya inisip na posible. Lumipas ang ilang buwan mula nang magsimula ang pagsasanay ni Liza. Unti-unti, nakikita ng ilan ang kanyang pagsisikap. Ngunit higit pa rin ang mga mataong nagdududa. Sa kabila ng lahat, matatag siyang nag-aaral sa ilalim ng paggabay ni Don Ernesto. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na pag-usad, may isang taong hindi matanggap ang ideya na ang isang janitress ang maaaring pumalit bilang pinuno ng kumpanya. Si Victor ang anak ng dating Vice President ng Grand Rivera Corporation. Si Victor ay kilalang ambisyoso, mayabang at likas na makapangyarihan dahil sa kanyang angkan. Lumaki siyang naniniwalang siya ang nararapat na pumalit sa trono ng kumpanya. Simula pagkabata, pinaghahandaan na siya ng kanyang pamilya para sa posisyon. Nag-aral siya sa mga prestihiyosong unibersidad sa ibang bansa, nagpakitang gilas sa ilang negosyo, at madalas na ipinagmamalaki ng kanyang mga magulang na siya ang future leader ng Grand Rivera. Kaya nang mabalitaan niyang ang isang janitress na si Liza ang pinili ni Don Ernesto, kumulo ang kanyang dugo. "Isang janitress? Siyang papalit sa posisyon na dapat akin?" Singal niya sa kanyang ina habang naglalakad sa kanilang mansyon. "Hindi ko hahayaang mangyari iyon." "Kalma ka anak," tugon ng kanyang ina. "Hindi matatanggap ng board yan. At gagawin nating ang lahat para ipakita sa kanila na wala siyang karapatan." Mula noon, sinimulan ni Victor ang kanyang plano. Sa umpisa,
Sa pamamagitan ng panimira, kumalat ang mga chismis sa loob ng kumpanya na si Liza ay may itinatagong lihim na siya raw ay nabuntis noong kabataan at iniwan ng ama ng bata. Bakit kaya hindi niya ikinukwento ang buong nakaraan niya? Bulong ng isa sa mga empleyado. Baka may tinatago talaga. Kung totoo man yan, paano siya magiging CEO? Hindi siya magandang imahe para sa kumpanya. Dagdag ng iba. Napansin agad ni Liza ang malamig na tingin ng mga kasamahan. Kahit wala siyang ginagawang mali, tila ba may nakabitin na paratang sa kanyang pangalan. Nang tanungin niya ang isang kasamahang naging mabuti sa kanya, nagsalita ito ng may pag-aalinlangan. Liza, ang kumakalat na kwento tungkol sa'yo, hindi ko alam kung totoo, pero sinasabi nilang hindi na itinuloy ng kausap ang salita. Ngunit sapat na iyon para masaktan si Liza. Bakit kailangan nila akong siraan? Hindi pa nga ako nagsisimula ng maayos. Bulong niya sa sarili, pinipigil ang luha. Samantala, hindi nagtagal at umabot kay Don Ernesto ang balitang ito. Tinawag niya si Liza sa opisina. Liza, huwag mong pansinin ang mga chismis. Alam kong gawa-gawa lang ang mga iyon para siraan ka. Ngunit tandaan mo, sa larangan ng negosyo, laging may kontrabidang haharang sa'yo. At ang laban ay hindi laging tungkol sa katotohanan, kundi kung paano mo ito haharapin. Pero Don Ernesto, nanginginig na tinig ni Liza, ang sakit po sa pakiramdam na inaakusahan ako ng hindi ko naman ginawa. Paano kung maniwala sila? Paano kung tuluyan nilang talikuran ako? Hinawakan siya sa balikat ng matanda. Kaya mo ito, huwag mong hayaan ang kasinungalingan ang magdikta ng iyong kapalaran. Ang pinakamabuting paraan para talunin ang kasinungalingan ay ipakita ang iyong katotohanan. Ngunit hindi tumigil si Victor. Gumawa siya ng paraan para maimpluwensyahan ang ilang board members. Pinangakuan niya sila ng mga posisyon at benepisyo kapalit ng kanilang suporta upang tanggalin si Liza. Kung susunod kayo sa akin, wika ni Victor sa isang lihim na pulong, sisiguraduhin kong lalaki ang kita ninyo. Pero kung papanig kayo sa janitress na iyon, siguradong lulubog ang kumpanya. Ilan sa mga board members ay nag-alinlangan. Ngunit ang ilan na humaling sa pangakong yaman at kapangyarihan. Unti-unti, lumakas ang kampo ni Victor. Samantala, sa kabilang panig, patuloy si Liza sa kanyang pagsasanay. Kahit nakaririnig ng mga masasakit na salita, pinili niyang tumahimik at magpursigi. Ngunit hindi rin maiwasang bumigay ang kanyang damdamin. Isang gabi, umuwi siya sa kanilang bahay, dala ang bigat ng chismis. Nay, umiiyak na sabi niya habang nakaupo sa gilid ng kama ng ina. Sabi nila masama raw akong halimbawa. Sinasabi nilang hindi ko kaya, na wala akong karapatan. Nay, baka po tama sila. Pinisil ni Aling Rosa ang kamay ng anak. Anak, wag mong hayaang wasakin ka ng kanilang salita. Ang tatay mo, ilan beses ring siniraan nun, pero hindi siya bumigay. Tandaan mo, mas kilala mo ang sarili mo kaysa sa kanila. At higit sa lahat, kilala ka ng Diyos. Huwag kang susuko. Huminga ng malalim si Liza at pinahid ang kanyang mga luha. Nay, ipaglalaban ko ito. Hindi lang para sa akin, kundi para kay tatay at sa lahat ng nilalait na katulad ko. Kinabukasan, dumalo siya sa isa pang training session sa tulong ng isang consultant. Kahit pagod at halos walang pahinga, sinikap niyang pag-aralan ang bawat aspeto ng negosyo. Hindi niya pinapansin ang mga bulong at tingin. Sa kanyang isipan, malinaw ang layunin. Patunayan na karapat-dapat siya. Ngunit hindi rin nagtagal. Dumating ang pinakamatinding dagok. Sa gitna ng isang pulong, biglang pumasok si Victor, dala ang ilang dokumento. Narito ang mga ebidensya ng kabiguan ng babaeng ito. Sigaw niya. Wala siyang alam sa negosyo at kung siya ang pamumunuan, malulugi ang lahat. Nagulat si Liza. Hindi niya alam kung saan galing ang mga papel na hawak ni Victor, ngunit halatang gawa-gawa lamang. Tumayo si Don Ernesto, puno ng galit ang kanyang tinig. Victor, hindi ako papayag na sirain mo ang batang ito sa pamamagitan ng kasinungalingan. Kung may tunay kang ebidensya, ilabas mo. Ngunit kung paninira lamang, wala kang puwang sa harap ko. Nagtalo ang buong silid. Ang ilan, naniniwala kay Victor. Ang iba, nagsimulang maawa kay Liza. At sa gitna ng kaguluhan, nakatayo ang dalaga,
Kahit nanginginig ang tuhod, hindi siya tumakbo. Bagkus, tumingin siya sa lahat at sinabi, "Hindi ko man alam lahat ng bagay tungkol sa negosyo. Ngunit hindi ko kailanman sisirain ang kumpanyang ito. Kung kailangan kong magsakripisyo at mag-aral pa ng 10 ulit, gagawin ko. Pero hindi ko tatanggapin ang kasinungalingan. Hindi ninyo ako kailangang paniwalaan ngayon. Ngunit balang araw, ipapakita ko sa inyo na hindi mali ang tiwala ni Don Ernesto." Natigilan ang lahat. Kahit hindi nawala ang duda, may ilang nakaramdam ng bigla ang respeto. At sa mismong araw na iyon, nagsimula ang bukas na tunggalian sa pagitan ni Victor at Liza, isang laban na magdidikta ng kinabukasan ng kumpanya at ng kanyang kapalaran. Makalipas ang ilang araw mula sa mapait na komprontasyon kay Victor, lalo pang lumubha ang sitwasyon ni Liza sa kumpanya. Sa halip na suportahan siya ng karamihan, mas pinili ng maraming empleyado na paniwalaan ang mga paninira. Lalo na't magaling si Victor sa pagbabaluktot ng kwento. Ang bawat maliit na pagka-family ni Liza ay ginagawang malaking issue. Isang simpleng maling pagbasa ng chart, isang tanong na hindi niya agad nasagot. Lahat ay ginagamit na ebidensya ng kanyang kawalan ng kakayahan. Isang umaga, habang naglalakad si Liza sa hallway, narinig niya ang dalawang staff na nag-uusap. "Narinig mo ba? Baka tanggalin na raw si Liza sa pagsasanay. Sabi nila, hindi niya talaga kaya." Di ba, ano ba kasi ang alam ng janitress? Kahit anong training, hindi magiging kapulad ng mga may pinag-aralan. Napahinto si Liza, ramdam ang bigat ng mga salita. Gusto niyang sumagot, ngunit pinili niyang magpatuloy. Ngunit pagdating sa restroom, hindi na niya napigilan. Dumaloy ang kanyang mga luha. "Bakit ganito?" bulong niya sa sarili. "Bakit parang kahit anong gawin ko, mali pa rin sa paningin nila?" Nang gabing iyon, sa kanilang tahanan, kinausap siya ng kanyang ina. "Anak, napansin kong malungkot ka. Ano na naman ang nangyari?" Lumuhod si Liza sa tabi ng kama ng ina at umiyak. "Nay, pakiramdam ko hindi ko kaya. Pinagtatawanan nila ako, pinapahiya at sinasabing wala akong karapatan. Minsan, gusto ko na lang bumalik sa dati, sa paglilinis ng sahig. Baka mas madali yun kaysa harapin ang lahat ng ito." Hinawakan ni Aling Rosa ang mukha ng anak. "Anak, hindi madaling maging pinuno. Kahit ang tatay mo noon, ilang beses ding halos sumuko. Pero lagi niyang sinasabi, kung wala kang laban, hindi mo mararamdaman ang halaga ng tagumpay. Liza, tandaan mo, ang pangarap ay hindi nakukuha ng walang sakripisyo." "Pero Nay," nanginginig ang tinig ni Liza, "paano kung totoo ang sinasabi nila? Paano kung hindi talaga ako karapat-dapat?" Ngumiti si Aling Rosa kahit halatang nanghihina. "Kung hindi ka karapat-dapat, bakit kaya kang ipinaglaban ni Don Ernesto? Anak, minsan mas kilala ng ibang tao ang halaga natin kaysa sa sarili natin. At huwag mong kalimutan, ang tatay mo ay nangarap na makita kang lumaban." Niyakap ni Liza ang kanyang ina at doon siya muling nakahanap ng lakas. Kinabukasan, bumalik siya sa kumpanya na may bagong tapang. Ngunit hindi pa rin naging madali. Sa isang training session, biglang tinanong siya ng isang manager sa harap ng lahat, "Liza, kung ikaw ang CEO ngayon at bumagsak ang isang proyekto, ano ang gagawin mo? Sabihin mo sa amin ng malinaw." Natigilan siya. Alam niyang sinusubok siya. Ramdam niya ang mga matang nakatitig. Hinihintay siyang magkamali. Pinikit niya ang kanyang mga mata sandali at huminga ng malalim. "Kung ako po ang CEO," sagot niya, "hindi ko agad sisihin ang mga tao. Unahin kong alamin kung saan nagkamali at mula roon, magtutulungan kami para maayos. Hindi po ako magpapasya ng mag-isa. Naniniwala po ako na ang isang lider ay hindi hari, kundi gabay." Tahimik ang silid. Ang ilan ay nagulat sa kanyang sagot, bagamat may ilan pa ring nagkunwaring walang epekto. Ngunit si Don Ernesto ay nakangiti, halatang natutuwa sa progreso ni Liza. Ngunit sa kabila ng maliit na tagumpay na iyon, hindi tumigil si Victor. Gumawa siya ng mas mapanlinlang na plano. Isang linggo, nagpakalat siya ng dokumento na kunwari galing kay Liza, mga proposal na mali-mali at puno ng kahangalan. Nang kumalat ito, halos lahat ng empleyado ay natawa at lalo siyang minaliit. "Grabe, ito raw ang ipapalit sa Don? Kahihiyan!"
Mas mabuti pang bata sa elementarya ang pamunuan kaysa sa kanya. Nang makarating kay Liza ang balitang ito, halos gumuho ang kanyang mundo. Hindi niya alam kung paano makikipaglaban sa kasinungalingang hindi niya naman ginawa. Minsan, naiisip niyang magbitiw na lang at wakasan ang lahat ng panghihiya. Isang gabi, habang mag-isa sa kanyang maliit na kwarto, napaluhod siya at nagdasal. Diyos ko, kung hindi ko po kaya, bigyan niyo po ako ng tanda. Pero kung ito po ang landas na para sa akin, bigyan niyo po ako ng lakas. Ayaw ko na pong masaktan pa, pero ayaw ko ring sumuko. Kinabukasan, bago siya umalis, kinausap siya ng kanyang ina. Anak, naalala mo ba ang bili ng tatay mo noong maliit ka pa? Sabi niya, kahit ilang ulit kang madapa, basta bumangon ka, hindi ka talunan. Kaya anak, bumangon ka ulit. Huwag kang matakot. At sa mga salitang iyon, muling nabuhayan ng loob si Liza. Alam niyang hindi matatapos ang mga paninira. Alam niyang mas marami pang pagsubok ang darating. Ngunit sa kanyang puso, malinaw na ang layunin. Ipagpatuloy ang laban, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa alaala ng kanyang ama at sa tiwala ng iisang taong nagbigay sa kanya ng pagkakataon, si Don Ernesto. Habang papasok siya sa kumpanya, ramdam niya ang mga matang nakatingin. Ngunit ngayon, hindi na siya yumuyuko. Ang bawat hakbang niya'y may bigat, ngunit may tapang. Sapagkat sa kanyang puso, alam niyang ito ang tunay na pagsubok ng kanyang pananampalataya. At kahit gaano kahirap, hindi niya ito tatalikuran. Lumipas ang mga linggo na puno ng pangungutya at pagdududa, at halos mabigatan na si Liza sa kanyang paglalakbay. Ngunit isang araw, dumating ang pagkakataon na subukin siya hindi lamang ng salita, kundi ng gawa. Isang malaking proyekto ng Grand Rivera Corporation ang biglang bumagsak. Isang konstruksyon ng hotel na inaasahang magbibigay ng malaki at matatag na kita para sa kumpanya. Nagkagulo ang buong departamento. Ang mga engineers at managers ay halos magturo-turuan kung sino ang may kasalanan. Hindi ako ang nagkulang, sigaw ng isang project manager. Kulang ang pondo kaya hindi natuloy ang materyales. Hindi, ikaw ang nagkamali sa plano, sagot naman ng isa. Kung hindi mo minadali ang kontrata, hindi sana tayo nalugi. Nasa conference room ang lahat at naroon din si Don Ernesto kasama si Liza. Tahimik na nakaupo ang dalaga sa sulok, pinagmamasdan ang kaguluhan. Halos sumakit ang kanyang ulo sa dami ng sigawan at paratang. Tumayo ang isang senior engineer at bumanat. Kung ipagkakatiwala natin ang kumpanya sa isang katulad niya, sabay turo kay Liza, mas lalo tayong lulubog. Nabigla si Liza. Gusto niyang lumubog sa upuan. Ngunit sa halip na umatras, napaisip siya. Habang lahat ay nagtuturo, siya'y nagmasid. Pinag-aralan niya ang mga papel sa mesa, binasa ang ulat na iniabot sa kanya, at doon niya napansin ang isang bagay. Pasensya na po, mahina niyang sabi, halos hindi marinig ng iba. Ngunit muling nagsalita siya. Mas malinaw na. Pasensya na po, pero bakit parang walang nakatingin sa detalye ng delivery schedule? Nakita ko po dito, 2 linggo ang pagitan ng order at ng aktwal na pagdating ng materyales. Kung nag-adjust lang po kayo ng konti sa plano, baka naagapan ang problema. Napahimik ang lahat. Ang mga managers ay nagsimulang tingnan ang dokumento. Napansin nila na tama si Liza. Isang simpleng bagay na hindi nakita ng lahat dahil abala sila sa pagtuturo sa isa't isa. Totoo nga, bulong ng isang engineer. Kung nag-adjust lang kami ng schedule at inayos ang kontrata, hindi sana tayo nalugi ng ganito kalaki. Nagulat si Don Ernesto. Ngunit sa loob niya, may tuwang hindi maipaliwanag. Nakikita mo ba, Hija? Iyan ang sinasabi ko. Minsan, ang solusyon ay hindi kailangan ng magarang titulo, kundi ng malinaw na mata at malasakit. Nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng silid. Kahit ayaw aminin ng ilan, nakaramdam sila ng pagrespeto sa dalaga. Isang simpleng janitress, ngunit may naibigay na ideyang hindi naisip ng mga eksperto. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Marco kay Liza. Liza, grabe, hindi ko akalaing mapapansin mo iyon. Patawarin mo talaga ako sa lahat ng biro ko noon. Ngayon, nakita ko na kung bakit may tiwala si Don Ernesto sa iyo. Mumiti lang si Liza, hindi mo kailangang humingi ng tawad araw-araw, Marco. Ang mahalaga, natuto na tayo.
Kinagabihan, pag-uwi niya, agad niyang ikinuwento sa kanyang ina ang nangyari. Nay, nakatulong po ako sa problema ng kumpanya. Kahit simpleng obserbasyon lang. Parang may nagbago. Hindi na po ako gaanong tinignan na parang walang silbi. Ngumiti si Aling Rosa, bagamat mahina ang katawan. Anak, yan ang sinasabi ko. Hindi mo kailangang maging pinakamatalino. Minsan sapat na ang puso at malasakit. At iyan ang meron ka. Mula noon, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin para kay Liza. May mga empleyado pa ring hindi sang-ayon, ngunit unti-unti may mga nakikita ng kahalagahan ang kanyang presensya. Sa mga susunod na meeting, kahit hindi siya laging nagsasalita, pinakikinggan na siya ng ilan. Isang linggo ang lumipas at muling nagkaroon ng maliit na aberya sa isa pang proyekto. Habang lahat ay nagtutulungang maghanap ng solusyon, si Liza ay muling nagbigay ng simpleng mungkahi. Bakit hindi po nating kausaping mismo ang supplier kaysa maghintay ng email? Baka mas mabilis kung tawag lang. Muli naging epektibo ang kanyang ideya. Natapos agad ang problema na ilang araw nang iniisip ng mga empleyado. Habang nakatingin si Ernesto sa kanya, hindi niya maiwasang mapangiti. Ang tatay mo ganyan din. Hindi takot magsabi ng payak na ideya kahit sa harap ng mga taong mas mataas ang pinag-aralan. At madalas, ang simpleng ideya ang nagliligtas sa lahat. Ngunit hindi pa rin natutuwa si Victor. Habang lumalakas ang tiwala ng ilan kay Liza, lalo siyang naiinis. Hindi ako papayag, wika niya sa sarili. Isang simpleng tagumpay lang iyon. Gagawa ako ng paraan para tuluyang mawala ang tiwala sa kanya. Samantala kay Liza, ramdam niya na iyon ang kanyang unang tunay na tagumpay. Hindi man malaki, ngunit sapat para bigyan siya ng lakas ng loob. At higit pa sa lahat, nakita niya sa mga mata ng kanyang mga kasamahan. Hindi na siya basta janitress. Isa na siyang kasama na may kakayahan ring magbigay ng halaga. Sa kanyang puso, unti-unting nabubuo ang isang bagong tiwala. Hindi lamang sa sarili kundi sa pangarap ng kanyang ama at sa tiwala ni Don Ernesto. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, hindi na takot kundi pag-asa ang kanyang nadama. Habang nagsisimula ng makabawi si Liza at unti-unting nakikilala ang kanyang kakayahan, biglang dumating ang isang pagsubok na hindi niya inaasahan. Isang umaga, pagkadating niya sa kumpanya, sinalubong siya ng kaba at lungkot sa mga mukha ng mga empleyado. Ang dating masigla at abala na labi ay tila natigilan. Anong nangyayari? Tanong niya sa isang staff na kilala niya. Si Don Ernesto, mahinang sagot nito. Naitakbo po sa ospital kagabi. Biglang inatake sa puso. Nabagsak halos ang tuhod ni Liza sa kanyang narinig. Hindi niya inakala na darating agad ang araw na mawawala sa tabi niya ang taong nagbigay ng tiwala at lakas sa kanya. Agad siyang tumakbo patungong ospital, dala ang kaba at takot sa puso. Pagdating niya roon, nakita niya si Mang Ador, ang matagal ng driver ni Don Ernesto, nakaupo sa labas ng ICU. Mang Ador, kumusta po si Don? Napailing ang matanda, halatang may luha sa mga mata. Hija, nasa kritikal na lagay si Don Ernesto. Hindi sigurado ng doktor kung makakabangon pa siya. Mahina na ang katawan at matagal na palang may sakit sa puso. Pero ayaw niyang ipaalam sa kahit kanino, lalo na sa iyo. Sabi niya, baka mawalan ka ng loob. Napaluha si Liza. Bakit hindi na sinabi? Bakit niya tinago? Dahil gusto niyang maging matatag ka, Hija. Sagot ni Mang Ador. Alam niya na darating ang oras na kakailanganin mong tumayo ng mag-isa. Nang payagan siyang makapasok, halos hindi niya makilala ang matandang bilyonaryo. Nakahiga ito, maputla at nakasaksak sa maraming aparato. Ngunit nang makita siya, bahagyang kumalaw ang labi ni Ernesto. Liza! Mahina nitong bulong. Lumapit siya at hinawakan ng malamig na kamay ng matanda. Don Ernesto, huwag po kayong magsalita. Magpahinga lang po kayo. Ngunit pinilit pa rin ng matanda. Anak, darating ang oras na iiwan din kita. Ngunit huwag kang matakot. Ang tatay mo, ako at ang lahat ng nagmamahal sa iyo, nariyan lang sa puso mo. Tandaan mo, ikaw ang pagpapatuloy. Umiyak si Liza, nanginginig ang tinig.
Don Ernesto, hindi ko po kaya nang wala kayo. Kayo lang po ang nagbigay sa akin ng lakas. Paano po ako makakalaban sa lahat ng mag-isa? Ngumiti ang matanda kahit hirap. Kaya mo, Hija, dahil hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Tandaan mo, hindi dugo o titulo ang batayan ng liderato, kundi puso at tapang. At iyan ang meron ka. Pagkasabi nito, muling bumigat ang kanyang paghinga. Tumakbo ang mga doktor at inagapan siya. Ngunit hindi na siya pinayagan na magtagal sa loob. Naiwan si Liza sa labas ng ICU, umiiyak habang pinapanood ang pagtakbo ng mga nurse at doktor. Kinabukasan, kumalat ang balita. Si Don Ernesto ay kritikal at hindi tiyak kung makakabalik pa sa dati. Ang buong kumpanya ay nabalot ng takot at pangamba. Ang mga empleyado ay nagtanungan, kung mawala si Don Ernesto, sino na ang mamumuno? Si Liza ba talaga? Ito ang sinamantala ni Victor. Sa isang pulong kasama ang ilang board members, agad siyang nagpakita ng tapang. Kita nyo na? Kahit anong sabihin ng Don, hindi pwedeng ipagkatiwala ang kumpanya sa janitress na iyon. Ngayon na nanghihina siya, panahon na para ayusin natin ang pamumuno. Ako ang nararapat. Ngunit may ilan sa board ang nag-atubili. Oo, Victor, may punto ka. Pero hindi rin natin pwedeng baliwalain ang sinabi ng Don. Alam mo namang ang huling salita niya ay may bigat. Pero isipin nyo, mariing sagot ni Victor. Ano ang magiging imahe ng Grand Rivera kung ipipilit ang isang janitress na walang alam? Malulugi tayo. Masisira ang pangalan natin. Handa ba kayong isugal yon? Natahimik ang iba. At habang lalong lumalakas ang boses ni Victor, lalong dumidilim ang paligid para kay Liza. Samantala, sa bahay nila, inalagaan niya ang kanyang ina habang patuloy na iniisip ang lagay ni Don Ernesto. Nay, natatakot po ako. Paano kung mawala na siya? Wala na po akong kakampi sa kumpanya. Hinawakan ni Aling Rosa ang kamay ng anak. Anak, minsan darating ang oras na mawawala ang ating mga gabay. Pero hindi ibig sabihin na mawawala rin ang kanilang iniwan sa atin. Ang Don, nakita niya ang kakayahan mo. Kung iiwan ka man niya, yun ay dahil alam niyang kaya mo nang lumaban ng mag-isa. Habang nakahiga sa kama ang kanyang ina, muling bumalik sa isip ni Liza ang mga huling salita ni Ernesto. Ang bawat salitang "huwag kang matakot" ay parang paulit-ulit na pumapasok sa kanyang puso. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang manghina. Kinabukasan, muling bumalik si Liza sa kumpanya. Doon niya naramdaman ang malamig na mga tingin. Ang iba'y umiiwas, ang iba na may lantaran ng nagsasalita. Hindi niya kaya. Tingnan mo nga, wala pang karanasan. Paano siya mamumuno? Sigurado akong si Victor na ang susunod. Ngunit imbes na umiyak o umatras, tumingin si Liza sa harap ng salamin sa restroom at bumulong. Tama si Don Ernesto. Hindi dugo o titulo ang batayan, kundi puso at tapang. At iyon lang ang hawak ko ngayon. Sa oras na iyon, nagsimula siyang magdesisyon sa kanyang sarili. Kahit mawala si Don Ernesto, hindi siya tatalikod. Kahit buong kumpanya'y laban sa kanya, hindi siya susuko. Sapagkat sa kanyang puso, alam niyang ito ang laban na iniwan sa kanya ng kanyang ama at ipinagpatuloy ni Don Ernesto. At habang unti-unting lumalabo ang pag-asa ng lahat dahil sa kalagayan ng matandang bilyonaryo, sa puso ni Liza ay nagsisimula ang bagong apoy, isang tapang na siya lamang ang makakapagdala. Sa mga araw na hindi makalabas ng ospital si Don Ernesto, lalong naging magulo ang loob ng Grand Rivera Corporation. Ang mga empleyado ay nagkakawatak-watak, parang wala nang iisang direksyon. May mga pumapanig kay Liza, ngunit mas marami pa rin ang sumusunod kay Victor dahil sa kanyang malakas na impluensya at matamis na pangako. Isang umaga, habang nagsisimula ang lingguhang pulong ng mga department heads, agad na kinuha ni Victor ang pagkakataon. Tumayo siya sa harap at nagsalita na may kumpiyansa. Mga kasama, kita niyo naman ang nangyayari. Ang kumpanya ay nasa alanganin. Ang ating Don ay nakaratay sa ospital. At sino ang ipapalit sa kanya? Isang janitress na walang sapat na karanasan. Marami ang tumango, ngunit may ilan din ang nag-alangan. Sumingit ang isang HR manager. Victor,
Hindi natin pwedeng baliwalain ang sinabi mismo ni Don Ernesto. Pinili niya si Liza bilang kanyang kahalili. Ngumisi si Victor. At iyon ba ang tama? Ipapahamak natin ang lahat ng empleyado dahil sa sentimental na desisyon ng isang matanda? Hindi ba't mas makabubuti kung isang taong may karanasan ang mamuno? Nagbulungan ang lahat. May ilan ng tahasang nagsabi, tama si Victor. Kung siya ang mamumuno, mas panatag kami. Ngunit may mga pabulong ding sumuporta kay Liza. Hindi pa natin siya lubos na kilala. Baka may dahilan si Don Ernesto. Samantala, tahimik lang si Liza sa isang sulok. Ramdam niya ang bawat tingin na parabang hinuhusgahan siya. Ngunit binalikan niya sa isip ang mga salita ni Don Ernesto. Hindi dugo o titulo ang batayan ng liderato, kundi puso at tapang. Nang tanungin siya kung may gusto siyang sabihin, tumayo si Liza. Nangangatog ang tuhod, ngunit matatag ang tinig. Alam ko pong marami sa inyo ang nagdududa sa akin. At hindi ko rin masisisi kayo. Ako po ay isang janitress lamang na biglang inilagay sa isang posisyon na hindi ko hiniling. Pero hindi ko rin tatakbuhan ang tiwalang ibinigay sa akin ng Don. Nagpatuloy siya, ngayon ay mas buo ang loob. Kung ang dahilan ng paghati-hati natin ay dahil sa akin, hihilingin ko na bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Hindi bilang CEO agad, kundi bilang isang taong gustong maglingkod. Hayaan niyong ipakita ko sa gawa kung kaya ko. Tahimik ang lahat, ngunit bago pa man makasagot ang board, muling bumuelo si Victor. Mga kasama, malinaw ang lahat, kahit siya mismo, hindi pa rin sigurado sa kakayahan niya. Kung ako ang tatanungin, hindi natin dapat hintayin pang bumagsak ang kumpanya bago kumilos. Muling nagkawatak-watak ang opinyon ng mga empleyado at opisyal. Sa mga susunod na araw, naging halatang hati ang kumpanya. May mga empleyado na tumigil sa pagbati kay Liza at may ilan pang tahasang tumanggi kapag siya'y kasama sa isang proyekto. Ngunit may iilan ding nagsimulang makakita ng liwanag sa kanya. Isang pagkakataon, dumating si Liza sa isang department meeting kung saan nagkaroon ng problema sa payroll. Hindi mahanap ng mga manager kung saan napunta ang pondo. Tahimik lang siya sa una, ngunit pinili niyang magsalita. Pwede po ba nating tingnan ang record ng supplier? Baka may double payment. Nang suriin nila, lumabas na tama si Liza. May maling entry na naging sanhi ng pagkakabawas ng pondo. Agad nilang naayos ito at nakapagbigay ng tamang sahod sa mga empleyado. Kung hindi dahil kay Liza, baka lumala pa ito, wika ng isang manager. Ngunit hindi natuwa si Victor. Lalo siyang nagnitngit sa bawat maliit na tagumpay ni Liza. Isang gabi nakipagpulong siya sa mga board members na sumusuporta sa kanya. Hindi sapat ang mga maliliit na bagay na iyon para patunayan ang kakayahan niya. Kailangan nating ipakita sa lahat na wala siyang karapatan. At kung hindi natin gagawin ngayon, baka mahuli na ang lahat. Habang gumugulong ang mga intriga sa kumpanya, si Liza naman ay lalong nadarama ang bigat ng sitwasyon. Sa kanilang tahanan, kinausap siya ng kanyang ina. Anak, balita ko'y nagkakawatak-watak na ang kumpanya? Oo, Nay, malungkot na sagot ni Liza. Parang hindi ko alam kung saan ako lulugar. May mga naniniwala, pero mas marami ang laban sa akin. Minsan, iniisip ko kung tama ba ang desisyon ni Don Ernesto na ilagay ako sa ganitong posisyon. Anak, sagot ni Aling Rosa, hindi mo kailangang maniwala sa lahat ng sinasabi nila. Ang mahalaga, may iilan na nakakita ng halaga mo at doon ka magsimula. Huwag mong isipin ang mga laban na hindi mo pa kayang harapin. Mag-umpisa ka sa maliliit na tagumpay. Napaluha si Liza at niyakap ang ina. Nay, hindi ko po kayo bibiguin. Kahit anong mangyari, ipaglalaban ko ang tiwala na ibinigay sa akin. Sa mga sumunod na linggo, lalo pang lumalim ang hatiang namamagitan sa kumpanya. Ang isang panig, pinamumunuan ni Victor, ay pursigidong ipuwesto siya bilang bagong CEO. Ang kabilang panig, bagamat maliit, ay naniniwala sa huling salita ni Don Ernesto at naninindigang suportahan si Liza. At habang lalong humahati ang kumpanya, lalo ring lumalalim ang laban ng dalaga. Alam niyang hindi lang ito laban para sa posisyon.
Ito'y laban para sa dangal ng kanyang ama, sa pangako ni Don Ernesto, at higit sa lahat, para sa kinabukasan niya at ng kanyang ina. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang malinaw kay Liza. Hindi niya hahayaang tuluyang masira ang kumpanya dahil lang sa pagkakahati ng mga tao. At kung kinakailangan, siya mismo ang tatayo sa gitna upang ipakita na ang pagkakaisa ay mas mahalaga kaysa ambisyon ng iilan. Habang lalo pang lumalala ang hatiang namamagitan sa loob ng Grand Rivera Corporation, lalong nadarama ni Liza ang bigat ng kanyang kalagayan. Minsan, kapag dumadaan siya sa hallway, ramdam niya ang malamig na tingin ng mga empleyado. Ang ilan, tumatalikod at nagbubulungan. Ang iba na may lantaran ng nagsasabing hindi siya tatagal dito. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nagpatalo sa panghihina ng loob. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng kanyang ina, nagsalita siya ng buong puso. "Nay, napakahirap po. Parang gusto ko nang sumuko, pero tuwing naaalala ko si tatay at si Don Ernesto, natatandaan ko ang mga salitang lagi nilang inuukit sa akin, huwag tatakbo sa laban." Pinisil ni Aling Rosa ang kamay ng anak. "Anak, ang laban mo ay hindi lang laban para sa sarili mo. Laban mo ito para sa lahat ng nilalait, lahat ng hindi binibigyan ng pagkakataon. Kung susuko ka, paano na ang iba na umaasa na may magpapatunay na kaya rin nila?" Natahimik si Liza. Doon niya naramdaman na hindi lamang para sa kanyang pamilya ang laban, kundi para sa mas malaking bagay. Isang mensahe na kayang umangat ng kahit sino basta't may puso at sipag. Kinabukasan nagdesisyon si Liza na magsimula ng sariling paraan upang patunayan ang kanyang kakayahan. Una niyang pinuntahan ang accounting department. Doon niya nalaman na may mga empleyado na hindi na halos pinapansin ng mga manager. Mga simpleng staff na laging nagsusumikap ngunit hindi nabibigyan ng boses. "Pwede ko ba kayong kausapin?" tanong ni Liza sa kanila. Nagulat ang mga staff. "Kami po? Hindi naman kami importante. Mga taga-encode lang po kami." Ngumiti si Liza. "Hindi totoo yan. Kayo ang ugat ng lahat ng datos dito. Kung wala kayo, paano malalaman ang tamang bilang at ulat? Gusto ko sanang marinig ang mga ideya ninyo." Sa unang pagkakataon, may nakaramdam ng tunay na pagpapahalaga. Unti-unti silang nagbahagi ng mga problema, mga maling sistema, mga ulat na hindi pinapansin at mga mungkahing dati pa nila gustong ilabas ngunit hindi naririnig. Pinakinggan silang lahat ni Liza at isinulat ang bawat detalye. Pagbalik niya sa opisina, ginawa niyang proposal ang mga mungkahing iyon. Nang ipresenta niya ito sa isang maliit na pagpupulong, nagulat ang lahat. "Saan mo nakuha ang mga ideyang ito?" tanong ng isang manager. "Mula po sa mga staff na madalas nating hindi naririnig," sagot ni Liza. "Sila ang nakakaalam ng mismong sistema kaya dapat pakinggan din sila." Tahimik ang lahat, kahit si Victor na naroon din ay hindi makapagsalita saglit. Alam niyang hindi galing kay Liza ang lahat ng ideya, ngunit hindi niya maikakaila na tama ang ginawa ng dalaga, ang magbigay ng boses sa mga hindi pinapansin. Sa sumunod na linggo, ipinatupad ang ilang simpleng mungkahi mula sa mga staff. Ang resulta, mas bumilis ang proseso ng ulat at nabawasan ang pagkakamali. Nagulat ang maraming manager. "Hindi natin akalaing ganoon lang kasimple," sabi nila. Ngunit si Liza, alam niyang iyon ay bunga ng pagtitiwala at pakikinig. Habang lumalakas ang epekto ng kanyang mga hakbang, nagsimula na ring magbago ang iilang empleyado ang tingin sa kanya. May ilan ang bumabati ng, "Magandang umaga, Ma'am Liza," na dati ay hindi man lang siya tinitingnan. Ngunit alam niyang mahaba pa ang daan. Isang araw, dumating ang pinakamalaking pagsubok. Pinatawag ng board ang lahat para sa isang pulong. Doon, muling tinulingsa ni Victor si Liza. "Mga kasama, huwag kayong palinlang sa maliliit na tagumpay. Hindi sapat ang mga simpleng ideya upang pamunuan ang ganitong kalaking kumpanya. Kung ako ang CEO, mas malaki ang kayang marating ng Grand Rivera." Ngunit bago pa man makasagot si Liza, isang HR staff ang tumayo. "Pasensya na po, pero gusto ko lang sabihin na kung hindi dahil kay Liza, hindi sana kami naririnig.
Siya lang ang unang nagtanong kung ano ang nasa isip namin. Sa akin po, iyon ang tunay na pamumuno. Sumunod ang isa pang staff mula accounting. Tama po, marami na pong taon na wala kaming boses dito. Pero dumating siya at bigla kaming nagkaroon ng halaga. Nabigla si Victor. Hindi niya inaasahan na may mga taong tatayo para ipagtanggol si Liza. Napatingin siya sa paligid at bagamat marami pa ring kampi sa kanya, halata na ang unti-unting paglakas ng panig ni Liza. Tumayo si Liza at nagsalita ng buong puso. Hindi ko po sinasabing kaya kong pamunuan ng lahat na yon. Pero natutunan ko po na ang isang tunay na leader ay hindi palaging pinakamatalino, kundi ang marunong makinig. Kung iyon po ang kakulangan ko, sisikapin kong punan ito araw-araw. Pero hindi ko po tatakbuhan ang tiwala ni Don Ernesto, ni ng mga taong nakikita ang puso ko. Natahimik ang buong silid. May ilan pang nagdududa, ngunit marami na ring nagsimulang makakita ng liwanag. Kinagabihan, pag-uwi niya, naglakad siya pauwi, dala ang bigat ng araw, ngunit may ngiti sa labi. "Nay," sabi niya habang hinahaplos ang kamay ng kanyang ina, "parang unti-unti ko nang nararamdaman na may nakikita silang halaga sa akin. Hindi pa sapat, pero may mga taong naniniwala." Numiti si Aling Rosa kahit mahina. "Anak, iyan ang simula ng tunay na tagumpay. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa lahat. Ang mahalaga, may mga taong nakikita ang totoo mong halaga. At darating ang araw, pati ang mga hindi naniniwala ay mapipilitang tanggapin ka." Habang pinapakinggan niya ang huni ng gabi, muling tumibay ang puso ni Liza. Ang dating janitress na pinagtatawanan, ngayon ay unti-unting nagiging simbolo ng pag-asa para sa mga maliliit na tao sa loob ng kumpanya. At kahit malayo pa ang kanyang tatahakin, alam niyang nagsisimula na ang kanyang tunay na pagbangon. Makalipas ang ilang linggo ng patuloy na pag-aaral at unti-unting pag-angat ng tiwala ng ilang empleyado kay Liza, dumating ang sandaling pinaka-nakatakot para sa kanya, ang bukas na paghaharap kay Victor. Pinatawag ng Board of Directors ang lahat ng department heads, supervisors at ilang inatawan ng mga empleyado sa isang malaking pagpupulong. Ang layunin, linawin ang direksyon ng kumpanya at kung sino ang tunay na karapat-dapat humalili habang hindi pa bumabalik si Don Ernesto mula sa pagkakakonfine sa ospital. Pagpasok pa lamang ni Liza sa conference hall, ramdam na niya ang tensyon. Nakaupo si Victor sa unahan, tuwid ang katawan at may kumpiyansa sa mukha, parang isang hari na naghihintay lamang ng korona. Ang mga board members naman ay seryoso ang mga mukha, halatang may sariling alinlangan. Ang ibang empleyado ay nakatingin kay Liza na may halong awa at pagdududa, habang ang ilan ay palihim na umaasang makikita nilang tumayo siyang matatag. "Mga kasama, panimula ng chairman ng board, dahil sa sitwasyon ng ating Don, kailangan nating magpasiya kung sino ang dapat pansamantalang mamuno. Dalawang pangalan ang nasa harapan natin ngayon, si Victor, anak ng dating Vice President at matagal nang inihahanda para dito, at si Liza na mismong si Don Ernesto ang nagtalaga. Agad na tumayo si Victor at nagbigay ng talumpati. "Mga ginoo at ginang, malinaw naman siguro sa lahat na ang kumpanyang ito ay hindi pwedeng ipagkatiwala sa isang taong walang karanasan. Ako ay nag-aral sa pinakamahalagang unibersidad, may sapat na karanasan sa negosyo at kilala sa industriya. Kung ako ang mamumuno, sisiguraduhin kong lalago pa ang Grand Rivera at hindi malulugmok sa kahihiyan." Nagpalakpakan ang ilan. Karamihan ay mga kakampi niyang matagal nang naimpluwensyahan. Ngunit may ilan ding tahimik lang nag-aabang sa magiging sagot ni Liza. Nang siya naman ang tawagin, bahagya siyang tumayo. Nanginginig ang mga kamay, ngunit matatag ang tinig. "Alam kong marami sa inyo ang nagdududa sa akin. At hindi ko itinatanggi. Ako ay hindi kasing talino ni Victor, hindi kasing galing magsalita, at hindi rin nag-aral sa mga magarang unibersidad. Isa lamang po akong janitress na minsang pinagtawanan ninyo." Nagbulungan ang mga tao. Ngunit nagpatuloy si Liza. "Ngunit may isang bagay po akong hawak na wala sa iba. Nakita ko ang kumpanya
Mula sa ibaba, mula sa sahig na pinupunasan ko araw-araw hanggang sa mga empleyadong hindi napapansin. Alam ko ang sakit ng mga walang boses at alam ko rin kung gaano kahalaga ang bawat isa dito. Mataas man o mababa ang posisyon, tahimik ang lahat. Ang ilan, napayuko, tila tinamaan sa sinabi niya, "Kung ako po ang inyong pipiliin." Pagpapatuloy ni Liza, "Hindi ko maipapangakong magiging madali ang lahat. Pero ipapangako ko po na walang empleyadong malilimutan. Bawat isa ay maririnig, bawat isa ay may halaga. Hindi po ako magiging perpektong leader, pero magiging totoo po ako sa inyo." Muling nagbulungan ang mga tao, ngunit sa pagkakataong ito, may ilan nang nagsimulang pumalakpak. Hindi man malakas, sapat na para ipakita na unti-unti siyang nakukuha ang loob ng iilan. Ngunit hindi nagpatalo si Victor. Tumayo siyang muli at nagsalita ng mariin. "Mga kasama, huwag kayong palinlang sa mga magagandang salita. Ang pamumuno ay hindi pakikinig lang. Ito ay tungkol sa resulta. At wala pang napatunayan si Liza na magpapatunay na kaya niyang dalhin ang kumpanya. Kung pipiliin ninyo siya, ibig sabihin ay hinahayaan ninyong malugmok sa kapahamakan ang ating kinabukasan." Umigting ang tensyon sa silid. Ang board ay nagkainginan, hindi alam kung kanino papanig. Doon, biglang tumayo ang isang staff mula accounting. Isa sa mga dati hindi pinapansin. "Pasensya na po, pero gusto ko lang magsalita. Kung hindi dahil kay Liza, hindi kami maririnig. Siya lang ang unang nagtanong sa amin kung ano ang iniisip namin. At dahil doon, naayos agad ang ilang problemang matagal nang hindi inaaksyonan." Sumunod naman ang HR staff. "Tama po iyon. Sa loob ng maraming taon, wala kaming pagkakataong magsalita. Pero dumating siya at bigla kaming nagkaroon ng halaga. Para sa akin, yun ang tunay na pamumuno." Nabigla si Victor. Hindi niya inaasahan na may tatayo para kay Liza. Pero bago siya makasagot, tumayo rin si Marco. Ang dati ladi siyang tinutukso. "Aaminin ko po, ako mismo'y hindi naniwala sa kanya noon. Ako pa ang nangunguna sa panliliba. Pero nakita ko kung paano siya nagsikap. Nakita ko kung paano niya hinarap ang bawat pangungutya nang hindi sumusuko. At doon ko naintindihan, may lakas siyang wala sa iba. Ngayon, mas marami na ang pumalaktak. Hindi pa rin lahat, ngunit sapat para gulat na mapatingin si Victor sa paligid. Unti-unti nang bumabaling ang mga tao kay Liza. Muling nagsalita si Liza. Halos mangilid ang luha sa kanyang mga mata. "Hindi ko po hiningi ang posisyong ito. Dumating lang po ito sa akin. Pero kung ito po ang itinadhana, kung ito po ang pangako ng aking ama at ni Don Ernesto, hindi ko ito tatalikuran. Kung maniniwala kayo sa akin, salamat. Kung hindi, patuloy ko pa rin gagawin ang lahat para ipakita sa inyo na hindi mali ang tiwala." Umalingaw-ngaw ang mas malakas na palakpakan. Ang mga board members ay natinginan. Halatang nahahapi pa rin, ngunit ramdam na ang pagbabago ng ihip ng hangin. Sa labas ng conference hall, dumating ang balita mula sa ospital. Si Don Ernesto ay nakaligtas at nagsisimulang bumuti ang kalagayan. Nang marinig ito, mas lalong lumakas ang loob ni Liza. Para sa kanya, iyon ay isang palatandaan na hindi siya nag-iisa. Samantala, si Victor ay lumabas ng silid na nagngingit-ngit. "Hindi pa dito nagtatapos. Hindi ko hahayaang maagaw ng janitress na yon ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko." Ngunit sa loob ng conference hall, naiwan si Liza, nakatayo ng taas noo. Alam niyang malayo pa ang kanyang tatahakin. Ngunit sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, buong tapang niyang hinarap si Victor at hindi siya bumigay. Sa kanyang puso, malinaw na handa na siyang ipaglaban ang kanyang lugar. Hindi bilang isang janipress, kundi bilang isang tunay na lider na natuto mula sa hirap at muling bumangon.